Pindutin nyo na agad yung like and subscribe guys. Magandang kwento ito, siguradong hindi ka aantukin. Enjoy watching mga idol. Ang mataas na temperatura ay tumama sa buong mundo. Kahit gabi ay kaya ka matuyot ng ilang segundo lang. May mga lumalabas ding mga halimaw kahit saan. Sa sobrang init natutunaw agad ang ilalim ng sapatos. Ang mga minalas na gusto lumabas para maghanap ng pagkain ay biglang natutuyot sa mabilis na oras lamang. Habang ang lahat ay hirap sa kanilang pamumuhay. May isang lalaki naman ang mayroong buong swimming pool sa loob ng kanyang bahay. Marami din siyang mga aircon na stocks. Ang mga fresh na pagkain ay hindi niya din problema. Ito ay naging possible dahil ang main character natin ay may special na kapangyarihan. Siya ay nakakapag-imbak ng pagkain na kahit mabuhay siya ng 10 beses ito ay magiging sapat para sa kanya. Nag-umpisa ang kwento sa isang bus. Ang grupo ng mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga kakaibang nangyayari. Pinag-uusapan nila ang mga pagkawala ng mga supply sa iba't ibang warehouse na nagkakahalaga ng mga ilang bilyon. Nasabi rin nila ang mga tungkol sa natutuyot na mga ilog at sapa sa iba't ibang lugar. Mula sa likod ng grupo, sinabi ng ating bataan na trilyon ang halaga ng mga nawawala. Marami na ang mga warehouse ang biglang nawawalan ng stocks. Hindi nila ito pinapaalam sa lahat upang maiwasan ang pagpanik ng mga tao. Ang walang kaalam-alam na lalaki naman ay excited sa darating na apocalypse. Dahil para sa kanya magiging pantay-pantay na ang lahat kapag nagka-apocalypse. Si Suchen naman ay iniisip na kahit kailan hindi magiging pantay-pantay ang mga tao. Si Suchen ay muling naalala ang kanyang nakaraang buhay. Dito ay maraming nagsisilabasan na mga halimaw sa paligid. Si Suchen ay hindi alam kung paano siya nabuhay ulit. Ngunit masaya siya dahil magkakaroon ulit siya ng pagkakataon makapaghiganti. Si Suchen ay isang normal na delivery boy noon. Naranasan niya ang matinding init at mga nakakatakot na paglabas ng halimaw kung saan-saan. Ang mga tao ay gagawin lahat para lamang sa isang pakete ng cup noodles. Ang mga babae ay ginagawa ang lahat para lamang sa isang hotdog. Si Sojin ay muling nabuhay bago magsimula ang apocalypse ng isang buwan pa. Balik sa kasalukuyan. Ang stranger na babae ay lumapit kay Suchen. Inaakit niya ito para magpalamig sa hotel. Dahil natatakot daw siya sa mga narinig niya kanina. Ngunit si Suchen ay walang pakialam sa babae. Dahil marami pa siyang kailangan gawing paghahanda. Iniisip niya kung ano ang mahalagang kailangan sa pag-survive sa matinding tag-init. Si Suchen ay nakatingin sa isang warehouse at balak niya itong nakawan. Siya ay isa palang empleyado dito kaya naman hindi problema ang pumasok ng basta. Ang boss niya ay pinagalitan siya dahil late siya. Ngunit ilang saglit na sa loob na siya. At iniisip kung gaano kabugok ang kanyang boss. Si Sojin ay nagsimula na para limasin ang lahat ng supply sa loob ng warehouse. Ang mga supply na nakukuha niya ay napupunta sa isang alternate space. Ang kapangyarihan niyang ito ay na-reawakened noong nakaraang buhay niya. Noong muli siyang nabuhay di inaasahan na kaya niya pa rin gawin ito. Ang storage space ay isang malaking box. Meron itong sukat na 10 kilometers sa lahat ng gilid. Gamit ang kakayahan niya, nilipat niya ang mga buong sapa at ilog sa kanyang storage. At nilimasan din ang mga iba pang mga warehouse. Ang oras dito ay humihinto kaya naman mananatiling fresh ang mga pagkain dito kahit kagaano katagal. Siya ay naiiyak dahil sa nakaraang buhay niya kumakain siya ng maduduming pagkain para lang makasurvive. Tinignan niya ang mga nakuha niyang supplies at sinabing medyo okay na ang mga nalimas niya. Ang boss niya naman ay pumasok sa warehouse nang may kasamang 2 empleyado. Nakita nilang wala ng laman ang buong warehouse. Ang boss nila ay sinisi si Suchen sa pagkawala ng lahat ng nasa warehouse. Tinawanan lang naman sila ni Suchen at sinabing kinuha niya na lahat. Inutusan niya ang mga empleyado para huliin si Suchen. Ngunit nakagawa siya ng paraan para makatakas sa kanila. Nagtataka ang mga tinakasan niya kung bakit biglang nawala si Suchen. Mula sa labas ng warehouse nagpakita ang special magic ni Suchen. Siya ay lumabas mula dito at lumapag na parang bayani. Ang kakayahan niyang ito ay tinatawag niyang space jump. Pwede siya makapag-travel sa maikling distansya na 3 metro. Ngunit para kay Suchen sapat na ito para lumabas-pasok sa mga pader. Ang kakayahan niya ding ito ay ginagamit niya noon para takasan ang mga halimaw.
Siya ay masayang umalis sa lugar dahil sa wala siyang nagastos para makakuha ng mga supply. Habang naglalakad siya nagring ang cellphone niya. Nag-message sa kanya ang MDRMC. Sinabi nito na may mga nangyayaring kakaiba sa Earth. Ngunit hindi kailangan magpanik ng mga tao dahil hindi naman maapektuhan ang pang-araw-araw na pamumuhay nila. Muling nagring ang cellphone ni Suchen. Ang mukha niya ay biglang nagalit. Ito pala ay si Jiang Xiaoqian na naging dahilan ng pagkamatay ni Suchen noong nakaraan. Siya ay huminga ng malalim para pigilan ang kanyang galit. Sinagot niya na ang tawag. Ito ay nagrereklamo dahil binibenta ni Suchen ang kanyang bahay. Sinabi ni Jiang Xiaoqian na kapag binenta niya ang bahay niya iiwan niya si Suchen. Ang babaeng malandi na ito ay kinakausap si Suchen habang may kasamang ibang lalaki sa bahay ni Suchen. Sinasabi nito na gusto niyang iregalo ni Suchen ang bahay niya sa kanya. Tinatanong niya naman ito kung wala na ba siyang iba pang sasabihin. Muling tumaas ang boses ni Jiang Xiaoqian sa attitude ni Suchen. Kapag hindi binigay ni Suchen ang bahay sa kanya, sinabi nitong hindi niya papakasalan si Suchen. Sinabi ni Suchen na papunta na siyang real estate agency at mamaya na lang sila magkita sabay patay ng tawag. Si Suchen at Jiang Xiaoqian ay nagsama ng 5 taon para makasurvive sa apocalypse. Si Suchen ang gumagawa ng lahat para makasurvive sila. Habang si Jiang Xiaoqian naman ay naghihintay lang ng makukuhang supply ni Suchen. Noong palagi na siyang walang mahanap na supply ng pagkain. Siya ay pinagtulungan nilang patayin ni Jiang Xiaoqian at Wang Haoyu. Si Suchen ay nanghihina dahil sa nilagay nilang lason sa pagkain niya. Habang wala siyang magawa, harap-harapan namang binastos ang pagkalalaki ni Suchen. Si Jiang Xiaoqian ay masaya makita si Suchen na nawawalan ng buhay. Sobra ang pagsisisi niya sa sarili dahil nagtiwala siya ng buo sa babaeng bruha. Galit na galit si Suchen at pinangako sa sarili niyang magdudusa ang dalawa sa mga kamay niya balang araw. Paunti-unti niya naman pinakalma ang kanyang sarili. At tumawag sa nagngangalang Manager Liu. Kinausap niya ito at binibenta ang bahay niya ng kalahating halaga na lang. Ngunit gusto niyang matanggap ang pera ngayong araw mismo. Si Jiang Xiaoqian at Wang Haoyu ay naghihintay sa labas ng real estate agency. Pagkababa ng taxi ni Suchen, nagreklamo agad si Jiang Xiaoqian. Dahil sa tagal na nitong naghihintay para kay Suchen. Pinatabi niya naman ito si Jiang Xiaoqian sa daraanan niya. At dumiretso lang siya ng lakad na parang hindi niya ito girlfriend. Si Wang Haoyu nakabit naman ni Jiang Xiaoqian. Sinabihan si Suchen na hindi na nito makikita ang araw bukas. Ngunit bigla lang sinakal ni Suchen ang kawawang si Wang Haoyu. Si Suchen ay sinaniban ni Undertaker, kaya naman binalibag niya ito sa konkretong sahig. Si Jiang Xiaoqian ay pinaghahampas si Suchen. At sumisigaw ng saklolo dahil may mamamatay tao daw. Ginamitan naman siya ni Suchen ng no-look na hampas sa mukha. Kinagulat ito ni Jiang Xiaoqian dahil hindi naman yun gagawin ng dating Suchen. Si Wang Haoyu naman ay malapit na maubusan ng hangin. Habang sinasabi na tumigil na si Suchen. Sinabi niya naman hindi niya papatayin si Wang Haoyu. Dahil sa isipan ni Suchen ay papahirapan niya pa sila sa susunod. Pinakawalan na sila ni Suchen. Ngunit hirap pa rin huminga ang kawawa. Papasok na siya ng building. Habang ang dalawa naman ay kawawa sa ginawa ni Suchen sa kanila. Lumingon ang bruha at inuutusan si Suchen na humingi ng tawad sa kanila. Dahil kung hindi, kalimutan na daw ni Suchen ang pagpapakasal sa kanya. Sila ay tinignan niya ng masama. Dahil sa takot ng mga ito sa bayolenteng bersyon ni Suchen. Kumaripas na sila ng takbo para makalayo. Nasa loob na si Suchen. Inalok naman siya ng maiinom ni Manager Liu. Di na nagpaligoy-ligoy pa si Manager Liu at sinabing bibilhin niya na agad ang bahay ni Suchen. Naisip niya naman easy money ang nakuha niya ngayon. Dahil $700,000 lang ang bili niya sa bahay ni Suchen. Ngunit sa isip niya kapag binenta niya ito mabebenta niya agad ng 1 million ito. Excited si Manager Liu mapapirma si Suchen. Pinaalala naman ni Suchen na kailangan niya ngayong araw makuha ang pera. Ngunit sa Lunes pa gagawin ang paglipat ng pangalan ng papel. Sinabi naman ni Manager Liu na walang problema. Tapos nabasahin at pirmahan ni Suchen ang kasulatan nila. Natanggap niya na din ang bayad ng bahay niya na 700,000. Lumabas na siya sa gusali, inisip niya naman na dito sa Chengdu ay medyo mas tahimik kesa sa ibang lugar, sa oras na tumama na ang apocalypse.
Siya ay naglalakad nang biglang may mapansin siya. Kaya naman napaatras siya para basahin ito. Tinawagan niya na ang kumpanya ng pautangan at sinabing uutang siya gamit ang bahay niya na pambayad kapag hindi siya makabayad ng tamang oras. Siya ay pumunta na sa mismong building ng kanyang pag-uutangan. Sinabi ng manager na hindi naman mahal ang bentahan sa bahay niya. Tinanong ni Suchen kung magkano nga ba ang pwede niya mautang sa kanila. Kilala ni Suchen ang manager na kausap niya. Ito pala ay ang kuya ni Wang Haoyu na si Wang Dahay. Ito ay namatay noon sa nakaraang buhay niya sa pamamagitan ng pagkain sa kanya ng mga halimaw. Ito ay medyo mas matalino kaysa kay Manager Liu. Dahil gusto nito ipaiwan mismo sa kanya ang certificate ng bahay niya, bago siya pautangin ng malaking pera. Humiling naman siya ng ekstrang 100,000 kung gusto ni Wang Dahay na ipaiwan ang certificate ng bahay niya. Sa isip ni Wang Dahay, iniisip niyang sugarol si Suchen. Marami siyang kilalang sugarol at ang maganda sa mga ugali nito. Kahit nanay nila ibebenta nila para lang makapagsugal sila. Kaya naman pumayag na si Wang Dahay sa gusto ni Suchen. Natanggap niya na ang pera na 600,000. Ang dalawa ay kakababa ng taxi nang makita nila si Suchen. Tinawag niya si Wang Haoyu at sinabing nakita niya si Suchen. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya dito. Kaya naman napagpasyahan nilang sundan ito. Si Suchen ay nakarating na sa Green City Hotel. Noong nakaraang buhay niya ang building na ito ay naging isa sa pinakamatibay at nanatiling nakatayo. Kahit dumaan man ang napakaraming sakuna. Nabalitaan niyang may president suite dito na may swimming pool. Kaya balak niya doon tumira kapag tumama ng ang apocalypse. Iniisip niya ding marami ang stocks nilang pagkain sa hotel na ito. Napansin na siya ng babae. Tinanong ni Senrui kung ano ang maitutulong niya kay Suchen. Tinanong niya naman ito kung kaya ba nila na mag-serve ng pang 1,000 tables na pagkain. Sa gulat ni Senrui, bigla itong nautal. Sinabi naman ni Senrui na kaya naman nila yon. Inisip niya din na siguro second generation ang yaman ni Suchen. Umorder na siya at ang total ng babayaran niya ay 10 million. Sinabi naman niya na magde-deposit siya ng 50,000 lang muna. At sa kanya na babayaran ng buo ang kulang matapos ang 1 linggo. Pumayag naman dito si Senrui sa offer. Buo ang tiwala niya na kayang bayaran yun ni Suchen after 1 week. Iniisip niya na kung susundin niya lahat ng gusto ni Suchen, balang araw magkakaroon sila ng big time na regular customer. Tinanong ni Senrui kung ano ang pangalan niya. Sinabi naman ni Suchen ang pangalan niya ng may yayamaning aura. Tinanong niya si Suchen kung ikakasal ba siya dahil sa dami ng order niya. Umuo na lang si Suchen. At sinabing gusto niya din mag-book sa presidential suite nila sa hotel. Siya ay nakalabas na ng hotel. Masaya na naman siya dahil ang 10 milyon na halaga ng pagkain. Binayaran niya lang ng 50,000. Iniisip niya ding mababayaran niya ang mga utang niya. Dahil ang isang ice cube lang sa susunod na linggo ay magkakahalaga na ng 1 bilyon ang isa. Iniisip naman ni Senrui na napakaswerte ng papakasalan ni Suchen. Sa gilid naman makikita ang anino ni Jiang Xiaoqian at Wang Haoyu. Ilang saglit pa nang makalayo na si Suchen. Lumapit ang dalawa kay Senrui. Tinanong nila ito kung anong ginawa ni Suchen sa lugar nila. Inalam muna ni Senrui kung sino sila. Sinabi naman ng bruhang malandi na boyfriend niya si Suchen. Pero kasama ang kabit ng walang hiya na bruha. Sinabi naman ni Senrui na nag-order si Suchen ng pang 1,000 tables na pagkain. Napakaswerte mo sa boyfriend mo, dagdag pa nito. Ngunit sa isipan ni Senrui 7 out of 10 lang si Jiang Xiaoqian para sa kanya. Dahil sa mga kilos at pananalita nito para itong martilyo, pokpok. Nagulat naman silang dalawa nang malaman nila na 10 million ang halaga ng inorder niyang mga pagkain. Sinabi naman ni Senrui na siguro nagpapanggap lang na mahirap si Suchen. Dahil ang ibang mayayaman natatakot ipaalam ang kanilang totoong pagkatao. Sa pag-aalalang baka pera lang ang habol sa kanila. Karamihan sa kanila sasabihin lang ang totoong pagkatao nila matapos ang kasal. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na mayaman talaga si Suchen. Dahil hindi sila naniniwala, pinakita ni Senrui ang paunang bayad ni Suchen sa kanila. Natutulala at napanganga naman ang dalawa. Dahil totoo ngang umorder si Suchen ng worth 10 million na mga pagkain. Sa labas ng hotel ang dalawa ay nakatambay at nag-uusap.
Tinanong ni Wang Haoyu kung sino naman kaya ang mga iimbitahan ni Su Chen sa dami ng pagkain. Masaya naman si Jiang Xiaoqian dahil ang akala niya ay papakasalan siya ni Su Chen at ipapakilala sa mga ang kanyang mayayaman. Tinanong ni Manyakol kung ano na ang gagawin nila. Si Jiang Xiaoqian ay planong makakuha ng maraming yaman ni Su Chen. Siya ay masayang nai-imagine ang kanyang magiging magandang buhay. Dahil sa inakala niyang hampas lupa noon na si Su Chen ay isa palang sobrang yaman. Si Su Chen ay nasa bahay niya at nagkwekwenta ng magagastos. Sa pagkwekwenta niya nalaman niyang kulang pa rin ang pera niya para sa mga kailangan niya. Siya ay napangiti dahil may naisip siyang plano. Naisip niyang umutang sa mga pautangan online. Siya ay nakapag-download ng 80 na mga pautangan online. Masaya siyang kinukuhanan ng litrato ang kanyang sarili. Dahil nakakautang siya ng malaking pera sa pag-provide lang ng kanyang impormasyon. Siya ay napagod sa dami ng inutangan niya. Ngunit masaya naman siya dahil nakautang siya ng malaking pera. Bumangon siya kaagad. Dahil napagtanto niyang marami pa siyang kailangan bilhin. Ang mga kailangan niya ay hindi available sa market. Ngunit sa online ay pwede siya mag-order at mabilisan lang ito. Inisip ni Su Chen, mapamainit o malamig man kakayanin niya na makasurvive. Sa pamamagitan ng kanyang stratehiya, siya ay tumawag sa paggawaan ng uling at bumili ito ng 2,000 tonelada. Tinawagan niya din ang paggawaan ng yelo at umorder ng maraming yelo. Ngunit sa dami ng order niya pinapunta siya mismo sa opisina nila. Habang palabas ng bahay si Su Chen, may babae namang nangamusta sa kanya. Ito pala ay kaibigan ni Jiang Xiaoqian na si Lina. Sinabi nitong namimiss na siya ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Su Chen sa isipan niya, ako ba talaga ang miss o ang bahay ko? Sinabi nito na tinetest lang daw siya ng kaibigan niya kaya lagi itong masungit sa kanya. Ang malanding bruha ay niyaya si Su Chen para maglakad-lakad. Dahil sa di magandang pinakita nito kahapon gusto niya bumawi kay Su Chen. May pupuntahan ako ngayong araw, maglakad ka mag-isa mo, sabi ng ating bataan. Nagugulat naman si Jiang Xiaoqian dahil naging mayabang na si Su Chen sa kanya. Nakita nilang pasakay siya ng taxi. Kaya naman sinundan nila ito kaagad at inisip na tinetest lang siya ni Su Chen. Akala talaga nila sobrang yaman na si Su Chen, kaya naman habol ng habol ang bruha. Nakarating na siya sa factory ng yelo. Napakabata mo pa pero mayaman ka na, sabi ni Mr. Bigote. Tinanong naman agad ni Su Chen ito kung gaano katagal nila matatapos ang edible na yelo na pinapagawa niya. Sinabi naman ni Mr. Swabi na sila ang the best at pinakamabilis gumawa ng yelo. Kaya naman aabutin lang daw ito ng 3 araw para sa kanila. Ang halaga ng order ni Su Chen ay 800,000. Sinabi niya ding 100,000 muna ang itra-transfer niya at after 3 days ibibigay niya na ang buong bayad. Si Mr. Bigote ay masayang sinabi naman na no problem sir. Nagmukhang pera naman ang mata niya sa natanggap niyang pera. Tinanong din si Su Chen kung para saan niya gagamitin ang napakaraming yelo. Kung gusto ni Su Chen ay pwede din sila maging business partner, sabi ni Mr. Swabi. Paalis na si Su Chen at sinabing plano niya lang i-donate ang yelo sa alasyan. Napanganga na lang si Mr. Swabi dahil hindi niya alam ang sinasabi ni Su Chen. Habang paalis na mamangha siya kay Su Chen at hindi na din makapaghintay sa kasunod na bayad nito. Natuwa ulit siya nang biglang may tumigil ulit na taxi sa harapan niya. Ito pala ay sila Jiang Xiaoqian. Nagpakilala siya bilang girlfriend ni Su Chen. Tinanong nila kung ano ang ginawa ni Su Chen sa lugar nila. Iniisip ni Mr. Swabi na parang detective naman itong babae na ito. Kalaunan sinabi niya din naman ang totoong naging transaksyon nilang dalawa. Nagulat ang dalawa nang malaman na 800,000 ang halaga ng in-order ni Su Chen. Mas napatibay pa ang hinala nilang isang napakayaman na tao ni Su Chen. Tinanong ni Lina kung saan gagamitin ni Su Chen ang ice. Sinabi ni Mr. Swabi na idodonate daw ito ni Su Chen sa Alashan Charity. Na ipinagtaka naman ng dalawang bruha kung ano ba yon. Ang lahat ng kailangan niya ay na-order niya na. Oras na para magsaya na muna siya bago dumating ang apokalips. Natandaan niya din noong nakaraang buhay niya puro na lang siya trabaho at hindi nakakapag-relax. Welcome naman siya ng waitress at binigay ang menu upang makapili na si Su Chen ng kanyang order. Ang lahat ng nasa menu ay hindi bumababa sa $10,000 ang presyo.
Napansin niya naman ang question mark na nagkakahalaga ng $17,000. Sinabi naman ng waitress sa kanya na ito ay random na pagkain. Ngunit special at mismong head chef nila ang magluluto at magsiserve nito. Gusto naman malaman ni Suchen kung ano nga ba ang matatanggap niya sa special random sa menu. Kaya umorder na siya nito para masubukan. Si Suchen ay nagkwento. Hinihinala niya na ang dahilan ng pagkakaroon ng mga halimaw sa apocalypse ay ang biglaang pagtaas ng temperatura sa kanilang mundo. May napakalakas na serpent rin noon sa nakaraan niya. At may kakayahan itong kontrolin ang tubig. Sinabi niya din na ang mga halimaw ay normal na mga nilalang na nag-evolve. Dahil sa kakaibang panahon. Mula sa likod niya ise-serve na ang kanyang pagkain. Ang babae na ito ay si Duanya ang head chef ng restaurant. Kinagulat naman ito ni Suchen na makita. Dahil kilala ito sa nakaraang buhay niya bilang magaling na tagaluto ng mga halimaw. Ngunit ang kumain sa kanyang mga niluto ay siguradong kamatayan ang abutin. Dahil sa takot na mukha ni si Suchen. Iniisip ni Duanya na kala siguro ng lalaking ito lalasonin ko siya. In-explain na din ni Duanya kung ano ang mga nilagay niya sa kanyang niluto. Nagustuhan ni Suchen ang pagkain. Siya ay sarap na sarap sa kinain niya at napasabing sulit ang $17,000. Iniisip niyang gawing personal cook niya si Duanya sa hinaharap. Ngunit bigla naisip niya na baka lasonin pa siya nito. Kaya binawi niya na ang sinabi niya. Ang dalawa ay nasa labas at pinagmamasdan si Suchen sa loob. Alam din naman nila kung gaano kamahal ang mga pagkain dito. Kaya naman mas lalo pa silang nakumbinsi na mayaman talaga si Suchen. Si Jiang Xiaoqian naman ay nangangarap ng gising na magiging mayaman na siya dahil kay Suchen. Nalipat ang eksena sa isang bar kung saan mayayaman lang ang pumapasok dito. Ang normal na tao na pumapasok dito ay gumagastos ng 2 milyon. Ito ay ang unang beses niyang pumasok sa bar. Nalaman niyang masaya pala dito kahit wala siyang kasama. Kaya naman nagsisisi siya sa nakaraang buhay niya dahil hindi man lang siya nakapasok ng bar. Dahil mag-isa siya sinamahan siya ng mga ibang customer sa kanyang mesa. Ngunit napansin niya ang nasa tabi niyang babae. Ito ay mukhang malungkot. Sinabi ng mga kasamahan niya na first time niya dito. Nag-break sila ng boyfriend niya. Kaya naman pinunta nila ang kaibigan nila dito para magsaya at makalimot. Dahil ayaw pa nito makipagtalik sa boyfriend niya. Iniwan siya nito at naghanap ng mas merong edad na babae. Ganon talaga natural lang sa aming mga lalaki ang maging malibog, sabi ni Suchen. Ang babae ay biglang sinaniban at tumungga ng madaling makapagpalasing na alak. Kinagulat ito ni Suchen. Matapos tumungga ng babae, tinanong niya si Suchen, "Pogi, single ka ba?" Hindi niya naman alam ang sasabihin. Ang dalawa ay dumikit na sa isa't isa. Ang mga kaibigan ng babae ay chinecheer ang kaibigan nilang ipagpatuloy niya lang ang ginagawa niya. Nakita naman ito ni Jiang Xiaoqian. Nagulat ang dalawa sa nakita nila. Iniisip nilang isa palang cheater, si Suchen. Niyaya na ni Suchen ang babae para umalis at pumunta sa pribadong lugar. Lalaking lalaki ang pagtrato niya sa akin, sabi naman sa isip nitong babae. Si Suchen ay excited na hinila ang babae sa itaas ng bar. Ngunit si Jiang Xiaoqian naman ay sumigaw at pinapahinto si Suchen. Sila Suchen ay patuloy ang pagtakbo papasok sa isang kwarto. At dali-daling nilock ang kwarto. Humingi naman ng pasensya si Suchen sa babae. Dahil may mga humahabol sa kanilang mga bruha. Sinabi naman ng babae na first time niya makikipagtsuktsakan. Pinitik niya ito sa noo. At sinabihang mag-stock ng maraming pagkain sa bahay nila. Hindi ba tayo magtsuktsakan, sabi ng virgin na babae. Si Suchen ay lumabas at sinara ang pintuan. Siya ay nasasayangan dahil makaka-first blood sana siya ngayong gabi. Ngunit may 2 storbo na bruha. Ang mga ito ay chinecheck ang bawat kwarto. Kaya naman nawalan na talaga siya ng tsansa makakain ng sariwang talaba. Kinabukasan. Ang mga order ni Suchen ay sabay-sabay na dumating. Siya ay nagrenta ng warehouse para ilagay ang mga ide-deliver dito. Sa dami ng trabahador at taong nanunood. Nahirapan lumabas si Wang Haoyu. Sinabi nito na maraming malalaking machines at sobrang daming iba't ibang bagay ang dumadating na pinapasok nila sa loob. Napapaisip si Jiang Xiaoqian kung ano nga ba ang plinaplano ni Suchen. Nakita din ni Lina ang mga pagkain na galing sa Green City Hotel.
Iniisip ng mga bruha na baka mag-propose na si Suchen kay Jiang Xiaoqian mamaya. At ang mga bisita ay biglang magsisilabasan ng pasorpresa. Sinabi naman ni Malanding Bruha na baka hindi niya pasagutin ang proposal ni Suchen. Dahil napaka-cold nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Lumapit si Jiang Xiaoqian kay Suchen at tinanong kung para saan ang mga ginagawa niya. Hindi niya sinagot ang tanong. Pero tinanong niya naman ito pabalik na kung pwede ba siyang tumulong magbuhat at mag-ayos ng mga gamit. Nainis naman siya dahil iniisip niyang magiging mayaman na siya mamaya. Tenetes ka lang yan, sabi naman ni Lina sa kanya. Si Jiang Xiaoqian ay napilitang magbuhat dahil sa pag-aakalang sinusibukan lang siya ni Suchen. Iniisip niyang pagtapos lahat ng paghihirap niya ngayon, magiging mayaman na siya mamaya. Kailangan niya lang malagpasan ang pagsubok sa kanya ni Suchen. Si Lina naman ay balak maging kabet ni Suchen. Kaya naman nagpapakitang gilas din ito at tumulong din magbuhat. Habang pinapanood niya sila Jiang Xiaoqian magtrabaho, natutuwa siya. At inisip na kulang pa ang paghihirap nila ngayon kumpara sa mga pagpapahirap nila sa kanya noon. Malapit na maggabi at natapos na din nila ayusin ang lahat ng mga gamit. Si Jiang Xiaoqian ay pagod na. Siya ay nagbuhat ng mga gamit mula umaga hanggang malapit na sumapit ang gabi. Hindi siya pinakain ni Suchen ng agahan o lunch, o kaya naman merienda man lang. Kaya naman iniisip nitong makakabawi din siya. Si Lina ay pagod din at nagrereklamo. Dahil mas mabigat pa sa puday nila ang mga binuhat nila. Si Jiang Xiaoqian ay sinabing i-announce na ni Suchen ang kanyang proposal sa kanya. Si Lina ay sumasangayon naman sa kaibigan niya. Dahil ang mga pagkain daw ay magiging malamig na maya-maya. Si Suchen ay busy magpasweldo sa mga nag-deliver. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan niya ng $10,000. Masayang-masaya naman ang mga ito sa natanggap nila. Si Jiang Xiaoqian ay lumapit sa kanya at nagtatanong kung wala na ba siyang sasabihin pa sa kanya. Ito ay nilagpasan niya lang at nagpasalamat sa kanya. At sinabing walang sweldo para sa inyo. Huwag ka na magbiro, magpakasal na tayo at magkaroon ng magandang buhay, sabi ng bruha. Mabuhay ng masaya. Pasensya ka na, ngunit binenta ko na ang bahay ko at sobrang dami ko ng utang. Nagtataka naman si Lina kung paano maghihirap si Suchen. Sinabi ni Suchen na ang lahat ng in-order niya ay para lang sa charity na idodonate niya sa Alashan. Si Jiang Xiaoqian ay galit na. Sumugod ito at sinabihang sinungaling si Suchen. Madali naman niya naiwasan ang pag-atake sa kanya. Galit na galit siya dahil wala siyang nahuling palaka. Galit siya dahil hindi naman pala mayaman si Suchen. Kaya naman sinabi niyang hindi niya na ito papakasalan. Anong pakialam ko sa gold digger na katulad mo, sabi ni Suchen. Ang demonyetang bruha ay galit na galit kay Suchen. Wala silang magawa, kaya naman umalis na sila at pinagbantaan si Suchen na mananagot siya sa ginawa niya. Mga baliw, tignan natin kung sino ang mananagot, sagot ni Suchen. Pumasok na siya muli sa warehouse at sinarado ito. Natutuwa naman siya dahil andito na lahat ng kailangan niya. Muli niyang ginamit ang kapangyarihan niya upang ipunta ito sa kanyang alternate storage. Ang araw ay palubog na. Kasabay nun patapos na din si Suchen ilipat ang lahat ng gamit sa space storage. Sumapit na ang gabi. Sa loob ng Green City Hotel ay nasa loob sila Jiang Xiaoqian. Ang kuya ni Wang Haoyu ay sinabihan manatili lang sa kanya, dumikit at sumama lang kay Wang Haoyu. At sinisigurado nito ang future nilang dalawa. Sabi ko naman sa'yo, dapat matagal mo na iniwan ang talonan na yon. Sumasangayon naman si Jiang Xiaoqian sa kanya. At sinabing mula ngayon umaasa na siyang itratrato siya ni Wang Haoyu na reyna. Makapal talaga ang babaeng bruha na ito. Sinabi ni Pangit na wag na mag-alala si Jiang Xiaoqian dahil ang kuya niyang Pangit din ang bahala sa lahat. Iniisip naman ni Jiang Xiaoqian na mas mabuti pang ang sumama na siya noon pa kay Wang Haoyu. Talagang hindi ka mapili, pati Pangit papatulan mo, sabi ni Suchen sa isang gilid habang kumakain. Nagulat naman si Jiang Xiaoqian kay Suchen at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Kuya, yun yung bumugbog sa akin noong nakaraan. Ikaw pala, inaka, sabi ni Baboy. Plinaplano ko nang hanapin ka bukas. Hindi ko akalain na may lakas ng loob ka saktan ang kapatid ko. Tinanong naman ni Wang Haoyu kung kakilala niya ba si Suchen. Pinaliwanag niya naman na umutang si Suchen sa kanya.
Mukhang makakabawi na tayong dalawa sa kanya, kuya, sabi ni Wang Haoyu. Ang dalawang bruha naman ay tuwang-tuwa sa mangyayari kay Su Chen. At nagpapasalamat dahil lumayo na sila kay Su Chen. Sinabi ng ating bataan na napakaingay nila kaya naman hindi niya ma-enjoy ang kumain. Ang baboy ay tinatakot si Su Chen dahil malaki ang utang nito sa kanya. At may atraso din siya sa kanyang pangit na kapatid. Si Wang Haoyu naman ay sinasabing bugbugin na si Su Chen. Ngunit pinigilan naman ito ni Sinrui na mangyari. At sinabing pag-usapan na lang nila ang alitan nila. Inutusan niya naman si Sinrui na utusan si Su Chen na lumuhod sa kanila. Pagkatapos mangyari yon, hahayaan na nila si Su Chen sa ngayon. Nagtanong siya kay Su Chen kung ano ang nangyayari. Sinabi naman nitong wala lang yan, mga piste lang yan. Pinagbibigyan pa kita kanina. Ngunit ngayon tapos ka na, kahit ang hari ng kalangitan hindi ka na matutulungan sa gagawin ko sayo. Pagkatapos niya sabihin ang mga ito, may dumating at tinanong ang nangyayari. Tinanong niya si Tabatchoy kung sino ang nagsabi sa kanya na pwede siya manggulo sa loob ng hotel. Nakilala naman nila ito bilang si Gao Qiang. Ang galit na baboy ay nagmistulang mabait na biik. Sinabi ni Gao Qiang na ayaw niya makakita ng gulo sa paningin niya, kaya naman mag-isip-isip si Taba sa mga gagawin niya. Nakikilala ni Taba si Gao Qiang bilang isang sikat na entrepreneur sa Shangdou at marami din itong koneksyon sa underworld. Kaya naman ang galitin siya ay hindi magandang ideya. Humingi si Taba ng pasensya kay Gao Qiang dahil sa pinakita niya kanina. Si Su Chen naman ay nakilala si Gao Qiang bilang Skull Crusher sa nakaraang buhay niya. Ang grupo nila ay isa sa malakas noon. Kasama din sa tabi niya ang kilalang Hell Chef na si Duan niya. Napagtanto ni Su Chen na dito sa Green City Hotel ang nabalita ang unang nagkaroon ng atavistic mutation. Naisip niya na nakuha ni Gao Qiang ang titulong Skull Crusher dahil nakakuha ito ng special na bato para makapag-mutate at lumakas. Si Gao Qiang ay nakita si Su Chen na may kakaibang tingin sa kanya. Iniisip naman ni Su Chen na kukunin niya ang oportunidad ni Gao Qiang para lumakas. Ngumiti lang naman si Gao Qiang sa pinakitang titig ni Su Chen sa kanya. Si Gao Qiang ay tinawag si Mr. Son. Dahil dinala na nito si Duan Mea sa kanya. Iniisip naman ni Duan niya kung ano ba ang gusto pag-usapan nila ni Mr. Son. Inalok ni Mr. Son si Duan niya ng maiinom, nungit mula sa baso parang may natutunaw na kakaiba. Kinakabahan si Duan niya at iniisip na baka may pampatulog ang wine. Si Su Chen ay pinagmamasdan ang tanawin mula sa kanyang presidential suite habang uniinom ng wine. Naalala niya naman ang hirap niya noong nakaraan. Dahil sila ni Jiang Xiaoqian ay matagal na nanatili sa basement. At muntikan ng hindi makatagal sa apocalypse noon. Hindi niya ma-imagine na mangyayari ang mga nangyayari ngayon sa kanya dahil muli siyang ibinalik sa nakaraan. Naisip niya ding mabuti na lang nasa isang building sila ni Jiang Xiaoqian. Dahil maghihinganti pa siya sa kanya at kay Wang Haoyu. Mula sa taas pinagmamasdan niya sila Wang Haoyu. Nararamdaman naman nila baboy ang init ng gabi. Kaya nga kita tinawag dito para magpalamig at hindi lang yun dahil maya-maya may mga babae na dito, sabi ni Wang Haoyu na manyakol. Ang dalawa naman ay nagtawanan dahil daw sa talino ni manyakol. Sila Jiang Xiaoqian ay nararamdaman na din ang buwan na parang nagiging araw na sa liwanag at init nito. Si Manyakol naman ay hinalintulad ang kanyang pag-ibig kay Jiang Xiaoqian sa buwan. Dahil ito ay maliwanag tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Naiinitan na si At Bruha at sinabing pumunta na sila sa swimming pool. Si Su Chen naman ay nakatingin sa buwan at nakipag-cheers dito at sinabing welcome back my love. Ang buwan ay biglang naglabas ng napakainit na solar flares. Dahilan para kilabutan sila Jiang Xiaoqian sa biglaang pagtaas ng temperatura. Ang mga ito ay nangaripas ng takbo pabalik sa loob ng hotel. Ngunit si Tabatchoy ay nahuli at malapit na maging lechon di buwan. Ang mga nasa loob ng hotel ay naramdaman na din ang init at tinatanong kung ayos lang ba ang kanilang baboy na boss sa labas. Ang tatlo ay ginawa ang lahat ng makakaya nila upang mabilis makabalik sa loob ng hotel. Ang mga kasamahan naman nila ay nagtataka dahil namula ang mga balat nila. Habang ang isa naman ay busy pa din maglaro ng unggoy-unggoyan. Ang tatlo ay gulong-gulo sa init na nararamdaman nila. Sila ay naghahanap ng tubig upang maginhawaan sila. Nakita naman ni Wang Haoyu ang isang aquarium. Ang tatlo ay nag-unahan dito.
Sila ay nagtutulakan para makakuha ng mas malawak na spasyo. Dahil init na ang bawat isa sa kanila. Nagtataka ang mga kasamahan nila dahil wala ang boss nila. Napagtanto ito ni Wang Haoyu na nawawala ang kanyang kapatid. Mula sa pintuan naman ay lumitaw na ang muntikan ng malechon baboy. Humihingi ito ng tulong nang mapansin nila ito, nagkagulo silang lahat at naghanap ng mga gamot para gamutin ang boss nila. Sa kwarto naman ni Mr. Sun, tinatanong niya si Duanya kung bakit hindi niya iniinom ang wine na binigay niya. Si Gao Qiang ay niyaya naman si Mr. Sun na kumain na lang sila sa baba ng hotel. Tumingin naman ng masama si Mr. Sun sa kanya. At sinabing walang sinuman ang tumatanggi sa inumin na siya mismo ang naglagay sa baso. Umalis ka na dito, sabi niya kay Gao Qiang. Dahil sa kagustuhan magkaroon ni Gao Qiang na mas mataas na pwesto pa sa lipunan. Nagawa niyang i-set up si Duanya kay Mr. Sun. Si Mr. Sun ay kilala bilang manyakol na tao. Nararamdaman talaga ni Duanya na may pampatulog ang inumin. Ngunit hindi niya alam ang gagawin niya para tanggihan ang isang napaka-maimpluwensyang tao. Mula sa likod ni Duanya, ang buwan ay nagliwanag ng mas maliwanag pa sa araw at mas mainit pa sa araw. Nasilaw sila at dali-daling isinara ang mga bintana. Naramdaman nila ang kakaibang pangyayari, kaya naman niyaya sila ni Mr. Sun sa ibaba ng hotel para malaman ang nangyayari. Nakahinga naman ng maluwag si Duanya dahil nakaligtas siya sa mapangsamantalang panot. Si Shinrui naman ay pinakalma ang mga nagpapanik na tao. Sinabi niya kinontak niya na ang mga rescue team. Kaya naman maghintay na lang ang gawin nila. Tinanong ni Gao si Mao kung anong nangyayari. Sinabi naman nito ang biglaang pagtaas ng temperatura sa labas ng dahil sa buwan. Sa balita ay sinabing nasa 70 degree na ang init sa labas at mayroon na din mga namatay dahil hindi kaagad nakahanap ng masisilungan. Si Mr. Sun ay tinawagan ang nagngangalang Mr. Zhao at nagre-request ng tao para kunin siya sa Green City Hotel. Si Wang Hai na muntikan ng masunog ay ginagamot na. Sinabi nilang kailangan nila makapunta sa hospital. Ngunit sa sobrang init sa labas hindi sila makalabas. Sinabi niya naman na tatawagan niya na lang si Xiao Dao para kunin siya. Si Xiao Dao ay nasa underground parking area nakatambay. Siya ay handa na puntahan si Wang Haidai para ipunta ito sa hospital. Siya ay palabas na ng underground parking area. Nagtataka naman siya kung bakit sobrang init sa kalagitnaan ng gabi. Habang patuloy siya sa pag-drive, nabutas ang kanyang gulong dahil sa sobrang init. Siya ay nagparking sa malilim. Bumaba siya para tignan ang nangyari sa kanyang gulong. Nagtataka siya dahil sa sobrang init ng panahon ngayon nagawa pang lusawin ang gulong niya. Tinawagan niya sila baboy na nasiraan siya kaya hindi siya makakapunta sa kanila. Sa sobrang init tumakbo siya pabalik sa underground parking area. Ngunit sa sobrang init nalusaw ang sapatos niya. Dahilan para ikadapa niya ito. Sumalagpak siya sa napakainit na kalsada. Sa harapan niya naman nakita niya na ang kanyang finished product. Pinilit niyang tumayo. Ngunit pati ang balat niya na nadikit na din sa kalsada. Mula sa cellphone narinig nila ang isang kakilakilabot na pagsigaw ng Xiao Dao dahil sa sobrang init sa labas. Si Wang Hai ay tinatawag si Xiao Dao, ngunit nabalot na ng katahimikan sa parte ni Xiao Dao. Senyales na siya ay namayapa na. Mula sa isang kwarto naman may isang aircon ang gumagana. At may swimming pool pa sa loob ng kwarto. At mahimbing ang tulog ng isang tao. Ito pala ay si Su Chen na sobrang nakapaghanda sa apocalypse na parating. Dahil sa biglang pag-init ng panahon na nanggagaling sa buwan. Ang temperatura ay tumaas na ng 75 degrees. At hindi magtatagal muli pa itong tataas ng 100 degrees. Dahil sa sobrang init ilang daan na ang mga namamatay sa napakaikling oras lamang. Ang lahat ay pinapayuhan na huwag lumabas. Dahil 1 minuto lang na pananatili sa labas, ay maaaring mamatay ang isang tao sa pagkasunog. Sa sobrang init hindi na din kinakaya ng main source ng Meralco ito. Kaya naman nagsanhi ito ng pagkasabog. Kaya naman mawawalan ng kuryente ang malaking sakop ng bansa. Si Wang Dai ay tinatawagan ang cellphone ni Xiao Dao. Ngunit hindi na ito makontak. Sinabi ng kasamahan niya na fully booked na ang hotel. Kaya naman napakarami nila sa loob ng kwarto. Ang dalawang babae na bruha naman ay nagrereklamo dahil sobrang dami daw nila sa kwarto.
Ang ilaw sa kanilang kwarto ay biglang namatay. Kaya naman nainis si Wang Dai dahil init na init ito. Sila ay nagsimula ng magtanggal ng damit dahil sa sobrang init. Naiisip nilang lumabas sa kwarto dahil kulob dito at wala na ding aircon. Sinabi naman ni Jiang Xiaoqian na alam niyang may swimming pool sa presidential suite ni Su Chen. Si Su Chen ay naliligo sa swimming pool. Sinasabi din nito na dahil sa sobrang init wala nang matitirang main power source ng kuryente. Kaya naman pinili niya ang kwarto na may swimming pool para lagi siyang mapreskohan. Meron din siyang mga aircon at nakakabit ito sa napakalaking battery. Kung maabusan man siya nito, marami pa siyang stocks sa space storage niya. Dahil sa 2 toneladang yelo na in-order ni Su Chen noong nakaraan. Baliwala sa kanya kung maglabas siya ng 2 malaking bloke ng yelo. Relax lang ang pamumuhay ni Su Chen sa kanyang kwarto. Siya ay nakaramdam ng gutom. Kaya naman naglabas siya ng iba't ibang klase ng pagkain. Galing sa in-order niyang pang 1,000 tables na pagkain. Dahil ngayon ay ang first day ng apocalypse. Nagpasya siyang kumain lang muna ng kanin at kimchi. Kakain na sana siya nang biglang may kumatok ng pinto niya. Pagbukas ng pintuan mararamdaman ang lamig na nanggagaling dito. Si Wang Dai ay nakaramdam ng kakaibang lamig na nanggaling sa kwarto ni Su Chen. Tinanong sila ni Su Chen kung anong kailangan nila. Si Wang Haoyu ay nakitang may kuryente, aircon, swimming pool at mga pagkain si Su Chen. Kinagulat ito ng lahat na makita. Ngunit ang 2 bruha ay nagrereklamo dahil malapit na silang maluto. Ngunit si Su Chen ay ang sarap pa rin ng buhay. Sinabihan pa siyang makasarili ng mga bruha. Dahil may utang si Su Chen kay Wang Dai. Sinabi nitong quits na sila kapag binigay ni Su Chen ang kwarto niya sa kanya. Kung hindi papayag si Su Chen pupwersahin niyang palabasin ito. Ngunit isang hakbang pa lang ni Tabatchoy. Siya ay binaril na ni Su Chen. At ang bala ay tumagos sa makapal na taba ni baboy. Ikinagulat niya ito dahil akala niya matibay ang armor niya. Isang hakbang paleletsyonin na kita, bigkas ng maangas ng ating bataan. Nagmukhang zombie ang 3 dahil sa nakita nilang ginawa ni Su Chen. Nagtataka naman si baboy kung paano siya nakakuha ng baril. Sinabi niya ring sumusuko na siya. Muli silang nagulat. Dahil muling nagpaputok ang ating bataan. Binaril niya ulit sa leg si Tabatchoy. At sinabihan ng umalis na sila. Sinabi niyang pagbilang niya ng 3 nakatago na kayo sabi ni Su Chen. Sa ibaba naman ng hotel. Si Gao Qiang ay nagrereklamo kay Sinrui. Bakit daw walang pagkain ang napakasosyal na hotel nila? Pinaliwanag naman ni Sinrui na noong nakaraan may umorder sa kanila ng pang 1,000 tables na pagkain. At sa ngayon hindi pa dumadating ang panibagong stocks nilang pagkain. Sinabi naman ni Mr. Son na dalhin sa kanya lahat ng pagkain at tubig. Ang mga tauhan ni Mr. Son ay nagsimulang takutin ang mga tao at kunin ang mga tubig at pagkain ng mga ito. Ang grupo nila Tabatchoy ay nakababa na. At himingi sila ng tulong. Dahil isang mamamatay tao daw si Su Chen. Sa nakitang sugat ni Gai Qiang kagagawan ito ng baril. Iniisip niya ding isang magaling na tao si Su Chen para gawin ang ganitong bagay. Si Jiang Xiaoqian ay sinabi ang tungkol sa mga nakita nila sa kwarto ni Su Chen. Ang mga taong nakarinig sa kanya ay hindi makapaniwala at sinabing huwag magsinungaling ang bruha. Muli niyang sinabi ang mga nakita niya sa loob. Parang paraiso sa lugar ni Su Chen dagdag pa ni bruha. Ang mga tao ay nagsimulang tumungo sa kwarto ni Su Chen. Ang mga ito ay nagrereklamo sa pagiging makasarili ni Su Chen. Si Gao Qiang naman ay inutusan ang kanyang tauhan na sumunod sa taas upang makita ang mangyayari. Hindi pa sila kumakatok binuksan na ni Su Chen ang pintuan. Tinanong niya ang mga ito kung anong problema nila. Habang nakakaramdam sila lamig sa labas ng kwarto ni Su Chen. Sinabi nilang kailangan nilang kausapin siya. Ang mga ito ay mahinanon namang nakiusap kung pwede sila tumuloy sa kwarto ni Su Chen kahit saglit lang. Ang bata naman ay nakakita ng fried chicken sa mesa ni Su Chen. Ang bata ay nagmadaling pumasok para kumain ng fried chicken. Ngunit nung siya ay makalapit kay Su Chen, nakatikim siya ng fried sipa. Tumilapon siya na pinag-alala naman ng kanyang nanay. Pigilan niyo ang mga anak niyo kung ayaw niyo ako ang magturo ng leksyon sa kanila. Ang mga tao ay nag-umpisa ng mag-init ang ulo kay Su Chen.
May nagsalita na hindi deserve ni Suchen sa kwarto, kaya naman paalisin natin siya. Nang pasugod na sila bumaril si Suchen at tinarget ang lalaking pasimuno. Tumalsik ang dugo sa katabi niya. Nagulat ang dalawa niyang katabi. Dahil biglang natulog ang kasamahan nila. Sinabi ng ating bataan na mag-isa lang siya. Pero may tig-iisa lang din buhay ang mga kaharap niya. Sa Green City Hotel maririnig ang sigaw ni Wang Haoyu. Siya ay nagdurusa sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil sa sunog ng katawan at pagbaril sa kanya, di na ito nagtagal. Kaya naman ibinato nila ito sa labas ng hotel para hindi mangamoy. Si Haoyu ay galit na galit at sinisisi ang lahat kay Suchen. Mula sa debaterya na CCTV ni Suchen. Don't forget mag-like at subscribe mga idol pampagana mag-edit hey. Nakita niya ang dalawang magkaibigan at inaakit siya. Si Jiang Xiaoqian ay sinabing lahat ay gagawin niya papasukin niya lang siya. Si Lina naman ay sinabing handa siyang magpakain at kumain para makapasok at makakain. Si Suchen ay naakit sa mga sinabi nila kaya sinabi niyang pumasok na sila. Nagalak naman sa tuwa ang dalawa. Ngunit bago pa sila makapasok nagmamadaling sumugod si Haoyu kay Suchen. Malapit na siyang maabot ni Haoyu, ngunit sinabi niya na ang pumasok ay makakatikim ng malaki at matigas na hotdog. Ngunit bigla na lang siya tumalsik sa malayo. Ang dalawang babae naman ay nadamay sa pagkatilapon ni Haoyu. Binagsak ni Suchen ang baseball bat niya at tinanong kung may gusto pa bang pumasok. Takot namang sinabi ng mga ito na hindi na sila papasok. Sila ay muling pinaalis ni Suchen sa paningin niya. Sila ay nagmadaling umalis habang hinihila si Haoyu. Tumingin sa itaas si Suchen. Siya pala ay may sentry gun sa kisame. Mula sa labas may parang mga gulong ng tangke ang umaandar. Ito pala ay ang rescue team na binuo para mag-rescue. At ang mga sasakyan nila ay minodified para labanan ang init na meron sila ngayon. Nakita na ng mga tao ang mga magre-rescue. Sinabi nilang ligtas na sila sa wakas. Ang mga ito ay hinahanap ang akademinian na nagngangalang Liu Zhengou. Nagpakita naman ito agad. Pinapasuot din siya ng damit na panlaban sa init at sinabing sumama sa kanila. Ang ibang tao naman ay nagrereklamo dahil bakit isa lang ang kukunin nila. Sinabi sa kanila ng nakasut na. Kumalma lang sila. Dahil may rescue operation na silang sinagawa. Sila ay pinapapunta sa Silicon Valley Plaza. At mas mabuting 12 AM sila umalis dahil ito ang oras na pinakamalamig ang panahon. Nagulat si Gao Qiang sa narinig, ngunit ang mga tao naman sa likod niya ay masayang nagdiwang dahil sa binalita. Si Mr. Sun ay lumapit at sinabing bigyan siya ng suit. Sinabi niya ding handa siya magbayad ng 1 bilyon. Sinabing sila ay may isang extra suit lang. Ang kinuha nilang lalaki ay isang geological expert na pwedeng makatulong sa krisis nila ngayon. Habang hawak si Mr. Sun ng taong nakasuit. Sinabi niya tulungan siya ng walang kwentang si Gao Qiang. Ang mga ito ay may baril kaya naman wala nagawa si Gao Qiang. Habang paalis sila lumapit si Jiang Xiaoqian sa nakasuit. At sinabing may mamamatay tao sa taas ng building. Ang mga tao ay nagsimula ng magsalita sa kalokohan daw na ginagawa ni Suchen. Sinabi din nila ang mga bagay na meron sa kwarto na yon na kailangan nilang lahat. Dahil sa narinig nagpaiwan ang isa sa mga nakasuit. Pinakuha niya na din ang suit niya sa kasamahan niya. At sinabing tatawag na lang siya mamaya para sunduin siya. Kapag tapos niya tapusin ang problema sa building na ito. Ang lalaki na nagngangalang Xiaofeng ay nagsimula ng tumungo sa kwarto ni Suchen. Tuwang-tuwa naman si Jiang Xiaoqian dahil kapag namatay si Suchen makakapag-stay na sila sa loob habang naghihintay ng rescue. Mula sa mga mahabang koridor ng hotel. Nasa dulo ang pintuan ni Suchen. Si Xiaofeng ay matyagang nagmamatsyag sa kwarto ni Suchen. May napansin naman siya CCTV sa halaman. Nakatingin siya sa CCTV, kaya naman hindi niya na napansin ang pagbukas ng pinto ni Suchen. Mula sa kwarto may ibinato si Suchen. Ito ay nasa harap na ni Xiaofeng. Sumabog ito sa harapan niya ng may napakatindig liwanag. Siya ay nawala ng paningin dahil sa flash bomb. Kasabay nun nagbato din si Suchen ng tear gas. Dahil na flash bomb siya, nakapikit lang siya, walang makita pansamantala. Kaya naman mula sa usok sumugod si Suchen para pokpokin si Xiaofeng. Pagising na si Xiaofeng sa pagka-knockout kanina.
Ngunit masakit pa din ang mata niya sa pagka-flashbomb. Si Xiaofeng ay ramdam ang lamig sa katawan niya na nagugustuhan niya naman. Mula sa ID ni Xiaofeng nalaman niyang Deputy Captain si Xiaofeng. Dahil gising na ang hostage niya tatanungin niya na ito. Nagtataka si Xiaofeng kung bakit parang nakapaghanda si Su Chen sa mangyayaring apocalypse. Si Su Chen ay sinabing napulot niya lang ang mga gamit niya kung saan. Hindi naman naniniwala si Xiaofeng sa kwento ni Su Chen. Tinanong ni Su Chen kung nag-set up na ba ng mga rescue location ang gobyerno. Nagulat naman si Xiaofeng kung bakit alam ni Su Chen ang tungkol doon. Naalala ni Su Chen na ganun din ang ginawa ng gobyerno noong nakaraang buhay niya. Sinabi ni Su Chen na marami mamamatay kung pupunta ang mga tao sa sinet up nilang mga rescue location. Dahil hindi man mamatay ang mga tao sa init. Mahihimatay naman ang mga ito sa loob ng 10 minuto sa sobrang init. Dahil sa kakulangan ng sasakyan at mga isolated suit. Hindi nila maliligtas ang lahat ng tao. Kaya naman sinasabi na lang nila sa mga tao na sila na lang mismo pumunta sa rescue point. Dagdag pa ni Xiaofeng na madadagdagan ang survival rate nila kung gagamit sila ng makakapal na kumot para gamiting panangga sa init ng buwan. Ganon pala yun, sabi ni Su Chen. Oo naman, sabi ng kinakabahan na si Xiaofeng. Kung ganon, sabi ni Su Chen, habang nakatutok sa ulo ng hostage ang baril. Naramdaman ni Xiaofeng na papatayin siya ni Su Chen. Kaya naman nakiusap ito kung pwede niya nabalaan muna ang mga tao sa baba. Bago niya siya patayin. Sinabi niya din na gagamit na lang siya ng walkie-talkie. Para kontakin at para sabihan ang mga tao sa baba. Nangako din itong hindi magtatawag ng backup. Ngunit papakawalan pala siya ni Su Chen. Nirerespeto niya ang sundalo dahil sa ugali nitong matulungin sa iba. Kaya naman hinahayaan niya na itong makaalis. Tinanong naman niya si Su Chen kung hindi ba siya kinakabahan na baka tumawag siya ng backup pag nakaalis na siya. Pinatingin niya naman si Xiaofeng sa taas. Napagtanto na niya na kung bakit malakas ang loob ni Su Chen. Tinanong niya kung saan niya nakuha ito. Diyan lang sa tabi, sabi ni Su Chen. Kapag ito inactivate ko, siguradong ako lang ang matitirang buhay, dagdag pa ni Su Chen. Si Xiaofeng ay naiintindihan na kung ano gusto mangyari ni Su Chen. Si Xiaofeng ay nakababa na. Pinayuhan niya muna ang mga tao bago ito umalis kasama ang team niya. Napansin din ng mga tao na wala na ang baril nito sa kanya. Si Mr. Sun ay naiinis dahil hindi siya nirescue ng mga ito. Sa inis ni Mr. Sun, sinampal niya si Gao Qiang. Dahil hindi ito tumulong kanina sa kanya. Sa inis niya kung sino-sino na ang pinapatulan niya. Si Mao naman ay gusto na upakan si Mr. Sun sa pinapakita nito. Sinabi naman ni Gao Qiang na kailangan pa nila si Mr. Sun. Dahil kapag natapos na ang krisis na kinakaharap nila, malaking tulong pa rin si Mr. Sun sa kanila. Si Su Chen ay lumitaw sa madilim na parte ng kwarto. Tinanong niya si Gao Qiang kung paano niya natitiis ang baboy na yon. Nang makita nila si Su Chen, gusto na ito tapusin ni Mao. Ngunit pinigilan siya ni Gao Qiang. Tinanong niya ito kung bakit siya bumaba. Sinabi ni Su Chen na gusto niya gumawa ng kasunduan kay Gao Qiang. At nilabas ang dala niyang mga ice cubes. Nang makita nila ang ice cubes, nagbago ang aura ng mga ito at parang handa na makipagpatayan. Si Mao ay parang nababaliw na dahil sa nakitang ice cubes sa harapan niya. Sinabi niya rin na malamang marami pa silang pwede makuha sa kwarto ni Su Chen. Kaya naman sinabi niyang tapusin na nila si Su Chen. Nang makalapit si Mao, bigla siyang naging statwa. Dahil sa mahabang baril ni Su Chen. Humagikhik naman si Gao Qiang sa ginawa ni Su Chen. Sinabi niya na wag niya napansinin si Mao. Dahil medyo nababaliw na ito sa init ng panahon. Tinanong niya kung ano nga ba ang offer na sasabihin ni Su Chen sa kanya. Ang dalawa ay nagsimula ng magmukbang ng ice cubes. Lumalabas na si Gao Qiang ay pumayag sa kasunduan nila ni Su Chen. Pinag-usapan nilang dalawa na pumayag na muna sila sa gusto ni Su Chen. Dahil kapag nagkaroon sila ng tsansa, tatapusin nila ito. Mula sa kawalan lumitaw naman si Mr. Sun. Nakita niya si Gao Qiang na magmumukbang ng ice cubes. Kaya naman sinipa niya ito at sinabing, hindi man lang kayo magbigay. Mga anak kayo ni Enteng. Pinagpatuloy niyang pinagsisipa si Gao Qiang. Binantaan niya ito na patay na siya kapag nagtago ulit sila ng pwedeng mukbangin. Si Gao Qiang ay nag-ala demonyo dahil sa pagtrato sa kanya ni Mr. Sun. Nakuha niya na ang merienda nila Gao Qiang na ice cubes.
Nag-i-enjoy siya dahil lasang ice daw ito sa McDo. Napansin niya din si Duanya sa isang sulok. Iniisip ni Mr. Son na bakit kaya hindi pa rin nagtatanggal ng damit si Duanya. Si Mr. Son ay hinawakan si Duanya at hinihila. Sinabi niyang dahil sa lamig ng ice cubes na kinain niya gusto niya magpainit. Kung gusto mo magpainit, papainitin ko ulo mo. Sabay sampal niya kay Mr. Son. Ang pagkamanyakol ni Mr. Son ay lumabas. Kaya naman binalak niyang gahasahin si Duanya sa public place. Galit na galit si Duanya sa ginawa ni manyakol na panot. Sinabi ni Mr. Son na kung hindi niya tatanggalin ang damit niya, pupwersahin niya ito tanggalin sa kanya. Mula sa likod ni siya gilid ang buhok. May nagbabadyang panganib na nakaabang. Sinabi netong tumigil na siya. Lumingon si Mr. Son at pinagbubulyawan si Gao Qiang. Dahil napuno na si Gao Qiang, tinusok niya na ito sa invisible na neck ni Mr. Son. Habang bagsak si Mr. Son, sinabi ni Gao Qiang na tama si Su Chen, nagkakagulo na ang mundo at wala nang rason para maawa sa katulad mo. Si Gao Qiang ay sinabi na siya na mamumuno sa lahat. Kung gusto umalis ng iba papuntang rescue point sila na bahala, sambit ni Gao Qiang. Mula sa itaas pinapanood naman ni Su Chen ang mga nangyayaring eksena. Iniisip niya na sana naman humarap si Duanya sa kanya. Mukhang epektibo ang mga sinabi ko kay Gao Qiang, sabi ni Su Chen. Ang bangkay ni Mr. Son ay nilagay na din sa labas upang hindi mangamoy sa loob ng hotel. Sa isang kwarto, nagmamakaawa ang magkaibigan at sinabing gagawin nila lahat para sa taong nasa harap nila. Ito pala ay si Gao Qiang na umiinom ng tubig mula sa natunaw na ice cubes. Dahil sa mga sinabi ng magkaibigan, binigyan sila ng tubig. Tinanong ni Mao kung pupunta ba silang rescue point. Pinaliwanag ni Gao Qiang na masyadong malayo ang rescue point. Walang kasiguraduhan na makakaabot sila ng buhay doon. Ang magkaibigan naman ay nag-aagawan sa tubig na binigay sa kanila. Ang dalawa ay natingin sa magkaibigan at sinasabing kailangan nila mag-iwan ng iba upang maging pagkain. Dahil wala na silang natitirang pagkain, plano nila kumain ng laman ng tao. Ang oras ay sumapit na ng 12 a.m. Maraming tao na ang nakahanda para pumunta sa rescue point. Kasama na dun ang magkaibigan. Pinag-uusapan nila na kakain sila ng madami kapag nakarating na sila sa rescue point. Si Mao naman ay pinigilan ang pag-alis ng magkaibigan. Sinabi nitong binigyan sila ng inumin kanina. Pinaalala ni Mao ang sinabi ni Jiang Xiaoqian na gagawin niya ang lahat. Kaya naman nagpasya si Mao na makipaglaro ng bahay-bahayan kay Jiang Xiaoqian. Ang mga tao ay naglakas loob. Nasuongin ang matindig init sa labas. Dahil ang lahat ng natitirang pagkain at inumin ay inangkin na ni Gao Qiang. Iniisip ng lalaki na mas magandang subukan pumunta sa rescue point kesa naman manatili sa hotel at mamatay sa gutom. Ang mga tao ay hindi inaakala na sobrang init talaga sa labas. Kahit na may nakataling kahoy na tabla sa mga sapatos nila, ramdam pa din nila na napapaso sila. Sa kalagitnaan ng biyahe nila, may nadapang matandang babae. Dahil sa init ng konkreto na mas mainit pa sa sizzling plate. Nasizling agad ang matanda. Nadikit ang mga balat nito kaya naman wala na siyang nagawa. Sa kalagitnaan ng pagtakbo nila, marami na ang mga nanghina at hindi na kinaya ang init. Kaya naman ang mga ito ay natumba na. Ang karamihan sa kanila ay hindi na tinulungan ang mga mahal nila sa buhay na bumagsak na. Dahil nakapokus ang isa't isa sa sarili nilang kaligtasan. Ang bangkay ni Mr. Son at Wang Dai ay namumula na dahil sa sobrang init ng panahon. Ngunit ilang saglit pa, biglang bumukas ang mga mata nito. Si Su Chen ay naalala na isa din siya sa mga tumakbo noon papuntang rescue point. Hindi niya na matandaan ang bilang ng mga nabawian ng buhay, ngunit sigurado siyang sobrang dami ang namatay noong araw na yon. Sa ibaba ng hotel naman, sinasabi ni Jiang Xiaoqian na may kwarto naman, bakit hindi sila doon pumunta. O doon na lang para ka namang aso kung dito natin gagawin, sabi ni Lina. Tumawa naman si Mao at sinabing sila na lang ang tao dun at wala namang multo para matakot at mahiya pa sila. Speaking of multo, may bumasag sa salamin ng hotel. Ang dalawang bigatin na muling nabuhay ay parang lechon na naglalakad pulang-pula. Sila ay natatakot na dahil inaakala nilang zombie na ang mga ito. Si Wang Haoyu ay sinabing magiging zombie ba sila kung makakagat sila. Kung gusto mo malaman, subukan mo, sabay sakal kay Wang Haoyu. Ang katawan ni Haoyu ay nadikit sa halimaw.
Nagsisisigaw si Haoyu dahil sa pagkapaso sa sobrang init na katawan ng halimaw. Ang dalawa ay ramdam ang init na nanggagaling sa mga halimaw. Si Suchen ay naglalakad palapit. Tumabi-tabi kayo baka matanggal ulo nyo, sabi ni Suchen. Balak niya kalabanin mag-isa ang dalawang bigatin na halimaw sa harapan niya. Nababaliw na yata siya, sabi ni Mao. Hayaan mong patayin niya ang mga halimaw, kapag nagawa niya yun isusunod natin siya, sagot ni Gao Qiang. Ang mga bangkay na nababad sa araw ay nagmumutate. Hindi sila zombie, at wala din silang kakayahang makapakalat ng virus. Si Suchen ay tinatawag ang mga halimaw na ito bilang draw demons. Si Suchen ay handa na tapusin ang dalawang halimaw. Ngunit ang halimaw na Mr. Sun ay nakatingin sa ibang lugar. Sinabi ni Suchen na mayroong natitirang alaala ang mga ito sa nakaraan nilang buhay kapag nagmumutate sila bilang halimaw. Ang halimaw na Mr. Sun ay sumugod kay Gao Qiang. Ito ay galit na galit sumugod dahil naalala nito na si Gao Qiang ang pumatay sa kanya. Malamang nagalit din ang halimaw na si Wang Hai kay Suchen. Dahil si Suchen ang tumapos ng buhay niya. Naiwasan ni Suchen ang atake. Habang pasugod, sinabi ni Suchen na sa kanya na ang oportunidad na dapat kay Gao Qiang. Ang pasugod na Mr. Sun na halimaw kanila Gao Qiang ay handa na tapusin ni Suchen. Nahiwa niya si Mr. Sun sa dalawa. Mula sa hiwa may lumabas na gemstone. Ngunit si Wang Dai ay kumikilos pa din pasugod kay Suchen. Sinalo naman ni Suchen ang gemstone at sinabing nasa kanya na ang kalakasan na dapat kay Gao Qiang. Ang paa ni Suchen ay nagsimulang tumalon. Mula sa pagtalon niya ng mataas, sinipa niya si Wang Dai papunta kanila Gao Qiang. Sinabihan ni Suchen sila Gao Qiang na mag-enjoy sila sa pakikipaglaban. Nainis naman si Gao Qiang sa ginawa ni Suchen. Si Haoyu na walang malay ay muling pinulot ni Gao Qiang. Ito ay ginawa niyang panangga laban sa kanyang kuya Wang Hai na halimaw. Binato niya na si Wang Haoyu. Kasabay nun nagbato din siya ng bote ng tubig dito. Ito ay si Suchen na naglalagay ng alak sa baso kasama ang crystal nuclei na nakuha niya. Sinabi niya din na ang crystal nuclei na nakuha niya ay mahirap hagilapin sa mga halimaw. Iniisip niyang 1% lamang ang tsansa para makakuha ng crystal nuclei sa mga halimaw. Si Suchen ay nilagok na ito kasama ang crystal nuclei. Ang mga mata ni Suchen ay naging malahalimaw. Sa pamamagitan ng ginawa ni Suchen, makukuha niya na ang tinataglay na kapangyarihan ng crystal nuclei. Sa init na tinataglay ng crystal nuclei, napunit ang kasuotan ni Suchen. Siya ay sumisigaw na para bang nagsusuper saiyan. Hanggang siya ay matumba na lang sa sahig at nanghihina. Ang eksena ay nalipat sa ibaba ng hotel. Sila Gao Qiang ay ginamit ang mga natitira nilang tubig para tapusin ang halimaw. Si Lina naman ay nahuli ni Mao na gusto umalis ng building. Sinabi ni Lina na wala na silang tubig. Kaya naman imposible na para makatagal at mabuhay pa sa hotel. Siya ay may gusto sabihin na sekreto. Kapalit nun ay gusto niya na makaalis sa building at pumunta sa rescue point. Tinakot ni Mao ito at pinilit na sabihin kaagad ang gusto niya sabihin. Sinabi ni Lina na si Jiang Xiaoqian ay girlfriend ni Suchen. Sinabi niya na pwede nila gamitin si Jiang Xiaoqian na hostage laban kay Suchen. Kinatuwa ni Mao ang nalaman. Ngunit si Jiang Xiaoqian ay nanggagalaiti na sa galit. Si Jiang Xiaoqian ay sinabing makikipagtulungan para mapatay nila si Suchen. Ngunit nagugutom na siya at gusto niya na muna kumain ng karne. Baliw ka ba, wala na tayong natitirang karne sa fridge, sabi ni Mao. Kung gusto mo yung hotdog ko na lang, sabi naman ni Gao Qiang. Ngunit bigla niyang binigay ang kutsilyo kay Jiang Xiaoqian. Habang hawak naman ng dalawang lalaki si Lina. Si Jiang Xiaoqian ay nagulat sa gustong mangyari ni Gao Qiang. Si Jiang Xiaoqian ay lumingon kay Lina. Siya ay may nakakatakot na tingin kay Lina. Kaya naman kinabahan na si Lina. Napagtanto niya na ang balak nilang gawin sa kanya. Dahil sa ginawang pagtraidor ni Lina kay Jiang Xiaoqian kanina. Ang inaabot na kutsilyo sa kanya ay kinuha niya na. At ngayon patungo siya kay Lina. Nagmamakaawa ito na wag niya ituloy ang binabalak niya. Pinaalala nito na parang na silang magkapatid. Kaya naman nagmamakaawa siyang itigil niya na ang iniisip niyang gawin. Wag mong lokohin sarili mo, hindi tayo magkapatid, sabi ng galit na si Jiang Xiaoqian. Ikaw nag-umpisang traidorin ako, kaya naman bagay lang sayo ito, sambit ni Jiang Xiaoqian. Walang awa niya itong pinagtutusok.
dahil sa ginawang pagtraidor sa kanya ni Lina. Sila Gaukyang naman ay gulat na gulat sa nakikita nilang ginagawa ni Jiang Xiaoqian. Siya ay tumatawa dahil sa kanyang ginawa. Habang ang kaibigan niyang trinaidor siya ay humandusay na sa mainit na sahig. Si Jiang Xiaoqian ay nagpapakita ng nakakatakot na mukha. Sinabi niyang pag nabusog na siya sa kakainin niya, aakyat siya upang isunod na rin si Su Chen. Si Gao Qiang ay pinatawag si Duanya upang lutuin ang laman ni Lina. Inutusan naman ni Mao ang mga tauhan nila na hanapin si Duanya. Samantala, si Su Chen ay muling tumirik ang mata. Siya ay biglang nagkaroon ng napakabilis na paggalaw. Nalaman ni Su Chen na ang nakuha niya ay physic type na abilidad. Nararamdaman niya ding nagkaroon siya heat resistance sa katawan niya. Nadagdagan din ang lakas niya ng sobrang taas. Ang malaking bloke ng yelo ay binasag niya na parang baliwala lang sa kanya. Narinig ni Su Chen na may kumatok sa pintuan niya. Mula sa monitor ng CCTV. Makikitang ito ay si Duanya. Sa isip ni Duanya delikado na makasama sila Gao Qiang. Kaya naman nagdesisyon siyang pumunta at makiusap na tumuloy sa kwarto ni Su Chen. Iniisip niya ding marami siyang pwede maitulong kay Su Chen. Dahil hindi lang siya basta head chef. Dahil isa din siyang napakahusay na surgeon. Ang pintuan ay binuksan ni Su Chen. Kahit hubad siya dahil alam niyang si Duanya ang nasa labas ng pinto. Gusto niya ito pakitaan ng malaking jumbo hotdog dahil nakapag-upgrade na siya gamit ang crystal nuclei. Napatingin agad si Duanya sa ibaba dahil sa sobrang laki nito. Napasigaw siya at sinabing may malaking dragon. Ang pagsigaw ni Duanya ay maririnig sa buong koridor ng palapag. Si Su Chen ay sinabing limitado lang ang supply nila. Kaya naman kailangan nilang magtipid kung gusto ni Duanya tumira sa kwarto kasama si Su Chen. Binabalak niya din ang makapartner si Duanya. Dahil sa kanyang nakaraang buhay si Duanya ay naging isa sa pinakamalakas. Sinabi naman ni Duanya na hindi lang siya isang chef. Isa din siyang graduate sa Medical University na may 3 years na experience bilang surgeon. Siya ay namamangha dahil sa komportableng lugar ni Su Chen. Kaya naman gagawin niya ang lahat para manatili sa kwarto ni Su Chen. Si Su Chen ay namangha kay Duanya sa pagiging surgeon nito. Ngunit sinabi niyang hindi siya sigurado kung makakasurvive pa sila hanggang bukas. Dahil sa mga biglaang mga kakaibang nangyayari. Sinabi ni Duanya na gagawin niya ang lahat kahit ano para makatulong kay Su Chen, wag lang siya paalisin sa kwarto. Dahil sinabi mong kahit ano hehe pumapayag na akong manatili ka sabi ng may masamang balak na bataan natin. Si Duanya naman ay alam na kung ano ang tumatakbo sa isip ni Su Chen. Binalaan naman siya ni Su Chen na mag-iingat sa balak gawin ni Duanya. Si Duanya naman ay nangakong hindi tratraidorin si Su Chen dahil may malaking dragon ito. May malaki at malawak na kwarto ito. Kung ganon, simulan na natin magsaya sabi ni Su Chen. Nagulat naman si Duanya dahil gusto agad simulan ni Su Chen ang rambulan. Sila ay nag-umpisa na. Sinabi ni Su Chen na mamaya makakatikim ka din ng totoong pagkain sa ngayon ito muna. Sa kalagitnaan ng napakainit at napakagulong mundo. May nag-switch ng shower para maligo. Si Duanya ay nagsha-shower. Siya ay nagpapasalamat sa nararamdaman niyang ginhawa. Dahil nasa loob na siya ng bahay ni Su Chen, pakiramdam niya nasa langit na siya sa gitna ng magulong mundo. Iniisip niya ang mga tao sa labas, kapag nakapasok dito malamang iisipin din nilang nasa langit na sila. Si Duanya ay naiintindihan si Su Chen kung bakit ayaw niya magpapasok ng iba. Dahil sa panahon ngayon mahirap nang magtiwala. Naalala ni Duanya ang eksena kanina. Si Su Chen ay sinabing mamaya na siya bibigyan ng totoong pagkain. Sa ngayon ito muna. Gamit ang mapang-akit na boses ni Duanya. Sinabi niyang, "Okay daddy, oh yes daddy slap my big mountains." Sa isipan ni Duanya bago pa siya makapasok. Handa naman siya magpakain at kumain makapasok lang sa bahay ni Su Chen. Habang naliligo si Duanya, pinapanood siya ni Su Chen sa nakatagong CCTV sa bathroom. Tinanggi niya naman na naninilip siya. Dahil ang ginagawa niya lang daw ay sinisiguradong walang gagawing masama si Duanya. Si Duanya ay tapos na maligo at nakalabas na. Siya ay pumunta sa harap ni Su Chen at naka-sexy outfit na pang-nurse. Inaakit niya si Su Chen. Tinanong niya ito kung bagay ba sa kanya ang suot niya. Bagay sa'yo sobrang ganda sabi naman ni Su Chen. Si Duanya ay gumagawa ng iba't ibang pose. At binibigyan naman ito ng score ni Su Chen. Sa labas naman ng kwarto, mayroong kumakatok ng malakas.
Mula sa labas maririnig ang boses ni Jiang Xiaoqian na humihingi ng tulong kay Su Chen. Nagbabala naman si Gao Qiang na sisirain niya ang pintuan kapag hindi lumabas si Su Chen. Si Duanya ay sinabi kay Su Chen na kinain nila si Lina. Kaya naman natatakot itong buksan ni Su Chen ang pintuan. Si Su Chen ay muling tinanong ng seryoso si Duanya kung kumain ba talaga sila ng tao. Lumabas na si Su Chen dahil ayaw daw niya masira ang pintuan niya. Dahil daw mahirap mag-ayos. Sila Gao Qiang naman ay parang nag-transform na sa pagiging halimaw. Dahil sa mga sore eyes nila at mga matutulis na ngipin. Habang palabas na siya may nakaabang sa gilid ng pintuan niya. Umatak na ito kay Su Chen. Ngunit nahuli niya ang kamay nito. Sa panibagong lakas na nakuha ni Jinwoo sa kristal kanina, walang hirap niya binali ang braso ng umatake sa kanya. Kinagulat nila Gao Qiang ang ginawa ni Su Chen. Dahil hindi pang normal na tao ang kanyang reflexes at lakas. Dahil sa gulat nila si Jiang Xiaoqian ay nagkaroon ng tsansa makawala. Siya ay mabilis tumakbo palapit kay Su Chen at humihingi ng tulong. Ngunit sinakal niya ito dahil mukha na din pala siyang halimaw. Pinaliwanag ni Su Chen na kapag kumain ang isang tao ng kapwa niya tao, magbabagong anyo ito at magiging isang halimaw na din ito. Sila Gao Qiang ay muling nagulat dahil sa lakas na pinapakita ni Su Chen. Malapit na magunaw ang mundo kaya naman gagawin na namin ang gusto namin, sabi ni Gao Qiang. Habang sinasakal si Jiang Xiaoqian, nagmamayabang ito na napakasarap daw ng karne ng tao. At ramdam daw niya ang lakas na dumadaloy sa kanya. Kaya naman binantaan niya si Su Chen na papatayin niya siya. Muli siyang nagkaroon ng lakas para sumugod kay Su Chen. Ngunit bago pa tumama ang pag-atake niya, sinipa na siya ng malakas ni Su Chen. Tumilapon si Jiang Xiaoqian sa malayo. Sa sobrang lakas ng pagkatalsik niya nabasag ang salamin. At malapit na siyang mahulog. Ngunit ginamit niya ang lakas niya at tulis ng kanyang kuko para manatili pa sa laban. Kita sa kanya ang hirap, ngunit nagawa niya pang isumpa si Su Chen. Mula sa likod niya may naramdaman siyang init kaya napalingon siya. Ito pala ay ang napakainit na sinag ng buwan. Siya ay nagsisisigaw sa init dahil naramdaman niya ang sakit na di niya pa nadama sa buong buhay niya. Ang grupo ni Gao Qiang ay sabay-sabay sumugod at ginamit ang buong bilis nila upang hindi na magawang ilabas pa ni Su Chen ang kanyang baril. Si Su Chen ay mahinahong nag-iisip kung gagamitin niya pa ba ang baril niya o hindi na. Ang isa sa mga tauhan ni Gao Qiang ay tumalon na pasugod kay Su Chen. Ngunit sa bilis ni Su Chen, nagawa niyang ilabas ang baril sa huling segundo para tapusin ang kalaban. Inutusan sila ni Gao Qiang na maghiwa-hiwalay sumugod. Ang pagbaril ni Su Chen ay hindi epektibo dahil sa bilis ng mga ito. Pinagyabang naman ni Gao Qiang na hindi lang sila mabilis, malakas na din sila. Ang grupo ni Gao Qiang ay sabay-sabay sumugod sa iba't ibang gilid ni Su Chen. Katapusan mo na, sabi ni Mao na naging halimaw. Si Su Chen naman ay ngumiti lang sa kanya. Tinanong niya ito kung yun na ba ang last words niya. Nagtataka naman si Mao sa sinasabi ni Su Chen. Ilang saglit pa binalibag niya na ang pagmumukha nito sa sahig. Ang isa naman sa tauhan ni Gao Qiang ay sinugod muli si Su Chen gamit ang kutsilyo. Ngunit naagaw niya ito sa kanila. At ginamit ito para maka-double kill sa kalaban. Si Gao Qiang na nagwawala na sa galit ay sumugod na din, ngunit nagulat siya dahil sinugod siya ng biglaan at sinakal. Ito ay tinulak niya sa pader. Dahil sa lakas ng empak nito, nabasag ang kongretong pader. Mula naman sa isang sulok may kakaibang nilalang ang nagmamatsyag. Ngunit hindi man lang natinag o natakot si Su Chen dito. Ang nilalang na ito ay galing sa ibaba at tumalon sa napakataas na palapag. Nakilala naman ito ni Su Chen bilang si Jiang Xiaoqian. Imbes na matakot si Su Chen, siya ay namangha pa. Dahil sa bilis mag-mutate ni Jiang Xiaoqian. Si Gao Qiang naman ay nawalan na ng buhay dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Su Chen. Mabuti naman na buhay ka ulit, masaya akong tapusin ka kahit ilang beses ka pa mabuhay, sabi ni Su Chen. Si Duanya ay sumilip sa mga nangyayari. Namangha siya dahil bagsak ang lahat ang grupo ni Gao Qiang. Ngunit nang makita niya ang halimaw, natatakot si Duanya na baka hindi kayanin ito ni Su Chen. Gusto tumulong ni Duanya, ngunit naisip niya baka maging pabigat lang siya sa laban. May nakita siya sa isang gilid. Si Duanya ay tinawag si Su Chen. Si Duanya ay kumuha pala ng sandata para tulungan si Su Chen. Si Su Chen ay tinanggihan ang alok niyang tulong,
Dahil madidistract lang daw si Suchen sa napakalaking kokomelon ni Duanya. Nalungkot naman si Duanya dahil sa pagkakaroon ng sobrang laking kokomelon. Si Jiang Xiaoqian na naging halimaw ay nag-ingay at mukhang nagsiselos kay Duanya. Ito ay galit na sumisigaw. Siya ay sumugod na ng sobrang bilis. Sinabi naman ni Suchen na mas mabilis pa si Jiang Xiaoqian kaysa sa inaasahan niya. Ang halimaw ay nakatama ng direkta kay Suchen. Kaya naman nag-alala si Duanya para sa kanya. Ngunit inactivate na ni Jinwoo ang Berserker mode niya. Ang abilidad na ito ay ginagawang sobrang tigas ng katawan ni Jinwoo. Kaya naman nagasgasan lang siya mula sa matatalim na kuko ni Jiang Xiaoqian. Pagkalingon ng halimaw nagulat ito dahil walang silbi ang kanyang atake. Umatake muli ang halimaw kay Suchen. Ngunit parang wala naman siyang pakialam dahil sa tibay ng katawan niya. Ang halimaw ay nagtatangkang kagatin si Suchen. Ginawa niya na ang pagtatangka niya. Ngunit para lang siyang kumagat sa bakal. Tinanong siya ni Suchen kung tunay ba ang pangil niya o props lang. Ako naman atake, sabi ni Suchen. Ang dalawang braso ng halimaw ay hinawakan ni Suchen. At biglang gumawa ng backflip. Siya ay ligtas lumanding sa likuran ng halimaw. Tinanong niya si Jiang Xiaoqian kung handa na ba siya matanggalan ng braso. Nagtataka naman ang reaksyon ng halimaw sa sinabi ni Suchen. Hindi nagtagal na putol na ang braso ng halimaw. Dahil sa napakalakas na paghila at pagtalon ni Suchen. Sumisigaw ang halimaw sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Si Suchen ay nakalapag na mula sa kanyang pagkakatalon. Si Suchen ay nadidismaya. Dahil gusto niya sana makita pang manghirap si Jiang Xiaoqian. Ngunit mukhang matatapos na agad ang buhay nito. Nagulat si Suchen sa nakikita niya. Dahil pinuluputan ng halimaw ang isa sa mga tauhan ni Gao Qiang. Nagsimula itong ibuka ang kanyang bunganga. Ang lalaki ay ginawang merienda ng halimaw na Jiang Xiaoqian. Nang maubos niya na ito, ang putol na mga braso niya ay muling tumutubo. Nagkaroon na naman ang halimaw ng lakas para sumigaw. Ang halimaw ay tinatawanan si Suchen dahil baliwala daw ang ginawa ni Suchen. Nagulat din talaga si Suchen dahil nakakapag-regenerate ang halimaw. Pati ang surgeon na si Duanya ay hindi makapaniwala. Maganda ang bagay na yan, sabi ni Suchen. Pinagtaka ni Duanya kung bakit masaya pa si Suchen. Tumatawa si Suchen dahil mayroong regeneration si Jiang Xiaoqian. Masayang-masaya si Suchen dahil magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para pahirapan si Jiang Xiaoqian. Si Suchen ay biglang nawala. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang paggalaw. Si Suchen ay biglang lumitaw sa likod ng halimaw. Muli namang hawak ni Suchen ang braso ng halimaw. Gusto malaman ni Suchen kung gaano karami niya kailangan putulin ang mga braso ni Jiang Xiaoqian para mapatay ito. Nagulat naman ang halimaw dahil sa sinabi ni Suchen. Sinimulan niya muling putulin ang braso ng halimaw. Siya ay bumulong dito at sinabi sa kabila naman. Pinutol niya na nga ang kabilang braso. Sinunod niya din tanggalin ang buntot ng halimaw. Masayang naghihiganti si Suchen. Dahil sa mga ginawa ni Jiang Xiaoqian sa nakaraang buhay nila. Muling nagre-regenerate ang mga natupol na parte ng halimaw. Sinabi ni Suchen na nasa unang round pa lang sila. Ang halimaw naman ay umiiyak na dahil sa takot kay Suchen. Masayang sinabi ni Suchen na maghanda na ang halimaw sa second round. Muling nagsimulang paglasog-lasogin ni Suchen ang halimaw. Si Duanya nagtataka naman dahil sa pinapakita ni Suchen. Okay, third round na dalian mo. Sambit ni Suchen. Ang halimaw ay umiiyak na dahil sa pagpapahirap sa kanya. Si Suchen ay patuloy lang ginawa ang pagpapahirap sa halimaw. Pati ang mga laman loob nito sinubukan din ni Suchen tanggalin. Hanggang iuabot na sila sa 20 rounds. Si Suchen ay plinaplanong tanggalin ang mga mata ni Jiang Xiaoqian. Ang halimaw ay umiiyak na dahil sa brutal na pagpapahirap ni Suchen. Ang halimaw ay nagtataka kung bakit ganon kahirap ang pinaparamdam sa kanya. Nagawa mo pa magtanong, bruha ka, sabi ni Suchen. Naalala ni Suchen ang mga masasakit na alaala niya kay Jiang Xiaoqian. Sinabi ni Suchen na ginagawa niya yon para maghiganti sa mga sakit na ginawa at pinaramdam ni Jiang Xiaoqian sa kanya. Tinapakan na ni Suchen ang ulo ng halimaw. Kaya naman namayapa na si Jiang Xiaoqian. Tapos na ang laban at tinanong agad ni Duanya kung ayos lang ba ito.
Tinanong naman ni Suchen si Duanya kung handa na ba siya. Nagtataka naman ito sa sinasabi ni Suchen. Biglang niyakap niya si Duanya at humihingi ito ng reward. Dahil daw sa kabayanihang ginawa niya ngayon. Nauutal namang sinabi ni Duanya na, "Okay sige, gusto mo ba dito na natin gawin sa pintuan?" Ito ay isa sa mga rescue point. Ang temperatura sa labas ay nagsisimula ng bumalik sa dati. Inisip ng isang tao kung yun na ba ang katapusan ng apocalypse. Galit na galit ang boss at sinabing wag silang takutin dahil hindi daw yun gagana sa kanila. Mula sa scope ng sniper sinabi ni Baikang na, target eliminated. Pinaalalahanan niya si Suchen na delikado ang kanyang sitwasyon. Dahil sa sobrang dami pa ng kalaban. Sabi ko naman sa'yo delikado ang plano mo, dagdag pa niya. Ang planong ginawa kanina ni Suchen ay papasok siya sa kuta ng kalaban. Habang si Baikang naman ay nasa kabilang building upang barilin kung sino man ang ituturo ng kanyang daliri. Si Baikang ay hindi makapaniwalang pumayag siya sa napakadelikadong plano ni Suchen. Mula sa 8 times na scope ni Baikang, nakita niyang sinasara nila ang kurtina sa bintana. Mula sa communication device tinanong niya si Suchen kung bakit nagsasara ang mga kurtina. Narinig naman ni Baikang na alam ng boss na may sniper sa labas kaya sinara nila ang mga kurtina sa kwarto. Tumakbo kaagad si Baikang para bumak up kay Suchen. Mabilis na bumababa si Baikang sa building upang puntahan si Suchen. Nag-aalala si Baikang kay Suchen at iniisip na sana buhay pa siya pagdating niya sa lugar. Narinig niya ang boss na inutusan na ang kanyang mga tauhan upang patayin na si Suchen. Si Baikang ay sumisigaw at sinabing sayang yung malaking hotdog. Si Baikang ay nakapasok na sa kwarto at hinahanap ang kanyang malaking hotdog. Si Baikang ay nahuli na. Dahil pinabagsak na lahat ito ni Suchen. Wala nang supply ang natira sa bit ni Suchen. Si Suchen ay muling ginamit ang kapangyarihan niya upang itago ang mga supply sa space storage. Ang boss naman ay nagbabantang babalikan siya ng mga kasama niya kung tatapusin niya siya. Sinabi naman ni Suchen na wag na siyang mag-alala dahil papasunurin daw niya ang mga ito sa kanya. Si Baikang naman ay nagtataka kung paano nagawang talunin lahat ni Suchen ang mga kalaban. Sinabi niya namang kunting exercise lang araw-araw. Ubos na rin daw ang supply ng kalaban. Kaya naman nanghihina na ang mga kalaban dahil kulang ito sa kain. Inakala naman ni Baikang na siguro sinugod sila ng ibang grupo. At kinuha ang mga supply kaya naubos na agad ito. Nag-aalala din siya sa pagkaubos ng supply ng pagkain. Dahil ang supply na yon naka-reserve na pagkain para sa mga estudyante. Si Suchen naman ay handa magbigay ng mga nakuha niyang supply. Kaso depende yon sa ipapakita sa kanya ng mga estudyante. Tinawag niya na si Baikang para umalis sa lugar. At pumunta sa dormitoryo ng mga babae. Nagtanong naman si Baikang kung bakit doon. Tinanong na daw ni Suchen ang mga kalaban kanina. At sinabing nasa dormitoryo ng mga babae ang lahat ng estudyante kasama si Xiaofeng. Mula sa mga nakasabit na mga tao, may isang may kakaiba ang aura. Ang mata nito ay merong psoriasis. Ang lalaking may bakal na face mask ay hinahanap ang isang babae. Iniisip niya rin kung buhay pa ba ang babaeng yon. Ang grupo ng naka-face mask ay nakita na ang babaeng hinahanap nila. Ang babaeng ito ay tinawag nilang kapitan. Sila ay nagmamadaling ibaba ang babae. Si face mask ay tinawag itong Sister Jai at tinanong ito kung nahanap niya na ba ang gusto niya. Ang babae naman ay sinabing muntik niya na makita si kamatayan. Sinabihan niya din si Steel Fang na kailangan niya ng kaginhawaan. Kung ganon ibibigay ko ang gusto mo sambit ni Steel Fang. Habang may hawak na latigong maraming tusok. Ito ay sinimulan niya ng iwas-iwas kay Jai. Ang ginawang paghampas sa kanya ay nagugustuhan niya naman. Kinamusta niya si Jai kung ano nang pakiramdam niya. Sumagot naman ito ng okay na uli siya. Tinanong ni Steel Fang kung anong nangyari sa lugar at kung sino ang kumuha ng mga supplies. Sinabi ni Jai na yun ay isang demonyo. Tinanong ni Steel Fang ang pangalan ng gumawa para hanapin at papatayin niya daw ito. Binigkas naman ni Jai ang pangalan ni Suchen. Sa loob ng dormitoryo si Kapitan Baikang at Xiaofeng ay nagkamustahan na. Tinanong si Xiaofeng kung ano ginagawa ni Suchen sa lugar na yon. Sinabi niyang kapatid na yon. Sinabi ni Suchen ang mangyayaring pagbaha. Kaya naman binalaan niya ang mga ito na lumikas na sa lugar sa lalong madaling panahon. Ang mga yelo daw sa buong mundo ay nagsimula ng matunaw. Kaya naman hindi magtatagal lulubog na sa tubig ang buong kalupaan.
Nagtataka naman sila Baikang sa sinabi niya. Ang bida-bidang babae naman ay sumingit sa usapan. Sinabi niyang walang kabuluhan ang pinagsasabi ni Suchen. Gusto lang daw ni Suchen paalisin sila doon at angkinin ang mga resources nila sa eskwelahan. Nakilala ito ni Suchen na si Fang King. Ito ay kaklase niya noon. Ito ay rich kid na babae. Isa rin siyang boxer sa eskwelahan nila. Mahilig din ito gumawa ng away laban sa mga kalalakihan. Nagtanong ito kung may pagkain ba sa bag ni Suchen. Si Fang King ay basta-basta na lang gusto kunin ang bag ni Suchen. Kaya naman sinampal niya ito dahil sa hindi magandang asal niya. Sa lakas ng simpleng sampal ni Suchen namaga ang mukha niya at natanggalan ng ngipin. Ang mga kalalakihan sa likod ni Suchen ay galit na galit sa kanya. Dahil daw sa yabang nito at arogante. Pinagsisigawan pa nilang paalisin na siya sa lugar. Si Suchen naman ay hindi na nagulat sa reaksyon ng mga tao dahil alam niya na ang ugali ni Fang King. Binantaan ni Fang King na ipapapatay niya lahat ang mga tao sa lugar kapag nakabalik na siya sa tatay niya. Umalis na siya para hanapin ang kanyang tatay. Tinanong ni Baikang si Suchen kung magiging ayos lang ba siya. Kung gusto mo siya pigilan, hindi kita pipigilan, sagot ni Suchen. Si Fang King ay galit na galit sa mga taong nasa loob lalo na kay Suchen. Habang nagngangawa siya may kamay naman sa kanyang likuran. Ito pala ay si Steelfang. Tinanong niya si Fang King kung saan siya pupunta. Si Suchen ay paalis na. Kami na ang bahala sa pag-evacuate sa lahat, sambit ni Xiaofeng. Si Suchen ay hinihintay ang pag-evolve ng ahas sa laboratorio. Balak niyang patayin ito kapag nag-evolve na. At umaasang makakakuha siya ng panibagong kapangyarihan. May isang sasakyan ang umaandar mula rito, maririnig ang boses ni Fang King. Habang naglalakad si Suchen, narinig niya ito. Kaya naman pinuntahan niya agad ang boses ni Fang King. Ang bilis mo naman nahanap ang tatay mo, sambit ni Suchen. Si Fang King naman ay nanghihinang humihingi ng tulong. Habang si Steelfang naman ay nagpakilala kay Suchen. Siya ay miyembro daw ng Federal Bureau of Evolution. Akala ko pa naman isa kang nakakatakot na tao, sambit ni Steelfang. Seryosong tinanong ni Suchen kung talaga nga bang miyembro siya ng Federal Bureau of Evolution. Paulit-ulit ka, bingi ka ba? Pero ayos lang yan, may regalo ako sa una nating pagkikita, sambit ni Steelfang. Ang pintuan ng container ay nagsimulang magbukas. Ito ay punong-puno ng zombie na balak palabasin ni Steelfang. Tinatakot niya si Suchen at tinanong kung handa na ba siya mamatay. Mula sa kinaroroonan nila Kapitan Baikang, nakarinig sila ng kakaibang ingay. Inutusan niya si Xiaofeng magbantay sa mga sibilyan, habang siya naman ay pupuntahan ang pinaggagalingan ng ingay. Ngunit gusto sumama ni Xiaofeng kaya agad na silang pumunta sa pinanggalingan ng ingay. Ang pinanggagalingan pala ng ingay ay ang pagsigaw ni Fang King. Si Steelfang ay sinabing lumuhod at magmakaawa si Suchen. Dahil kapag ginawa niya yon, papakawalan niya raw ang magandang kaklase ni Suchen. Kaya naman daw iligtas ni Suchen si Fang King. Si Fang King naman ay minamadali si Suchen na iligtas siya. Kaya niya iligtas si Fang King, ngunit may problema, sambit ni Suchen. Si Fang King ay nagsisimula ng magalit. Hanggang hindi niya na napigilan at nagalit na nga ito ng lubusan. Galit na galit si Fang King, kung kaya niya daw siya iligtas ni Suchen, gawin niya na agad. Dahil daw sa taas ng tingin nito sa sarili at sobrang mapanglait sa kapwa niya. Sinabi ni Suchen na hindi siya ang nararapat na tao para iligtas siya. Dahil mababang nilalang daw siya at siya naman ay mataas. Porket tinatawag kitang mababang nilalang noon, ngayon ka bumabawi, sumbat ni Fang King. Galit na galit si Fang King, sinabi niyang wala siyang balak humingi ng tawad kay Suchen at magmakaawa sa kanya para humingi ng tulong. Walang kwentang lalaki daw si Suchen, dagdag pa niya. Kung ganon, babay na, sabi ni Suchen. Ang napakagandang katawan ni Fang King ay handa na kainin ng mga zombie. Sinimulan na nilang kainin si Fang King. Nagsisisigaw ito at humihingi ng tulong kay Suchen. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Si Steelfang ay namangha sa pinakita ni Suchen na kawalan ng pakialam sa taong kailangan ng tulong. Sinabi niyang ilalabas niya na ang kanyang secret weapon na galing pa sa Federal Bureau of Evolution. Kailangan lang daw ito ipahid sa mukha niya at susunod na ang mga zombie sa kanya. Ang galing sa paglagay mo niyan, naging kamukha mo na sila, sabi ni Suchen. Nalaman ni Steelfang na abo pala yun ng bangkay. Kaya naman nagsimula itong mahatching at muntikan ng mahulog sa sasakyan. Ang mga zombie ay inutusang sugurin si Suchen. Malapit na ang mga zombie kay Suchen.
Kaya naman naglabas siya ng 2 espada sa mga kamay niya. Mula sa pwesto niya bigla siyang nawala at nagkaroon ng maraming hiwa sa paligid ng zombie. Ang napakaraming kalaban niya ay tinapos niya lang sa isang iglap. At napunta bigla sa likod ng mga kalaban. Si Su Chen ay gumawa ng finishing pose niya pang poster daw. Walang hiyang batang yun, inasar pa ako, sambit ni Stilfang. Habang kakatapos tanggalin ang pinahid niyang abo sa kanyang mukha. Si Su Chen ay nakatayo na sa harapan ni Stilfang na parang walang nangyari. Nagtataka si Stilfang kung paano nakalapit si Su Chen. Si Baikang naman at Xiao Feng ay nakarating na rin sa pinanggalingan ng ingay kanina. Nakita nila si Su Chen at nag-aalala ang mga ito sa kanya. Dahil lang akala nila napapaligiran si Su Chen. Naiinis namang sumisigaw si Stilfang at inuutusang atakehin ng mga zombie si Su Chen. Huwag ka na magpagod sumigaw, walang silbi yan, sambit ni Su Chen. Nagtatakang nagtanong siya kung anong ibig sabihin ni Su Chen. Kanina ko pa sila tinapos, hindi lang halata dahil sa bilis ko at talim ng patalim ko, sabi ni Su Chen. Hindi makapaniwala si Stilfang. Dahil nagpunas lang daw siya ng dumi sa mukha niya natapos na lahat ng zombie. Si Su Chen ay ginamit ang kanyang space jump. Lumitaw naman ito sa likod ni Stilfang. At sinabing wala siyang pakialam sa Federal Bureau of Evolution niya. Gulat na gulat si Stilfang sa boses na narinig niya sa likod. Hinahawakan na ni Su Chen ang Stilfang ni Stilfang. Tinanong niya ito kung sinong nag-utos sa kanyang patayin siya. Nanatiling tahimik at hindi sinagot ni Stilfang ang tanong. Kung yan ang sagot mo, wala na akong magagawa, sumbat ni Su Chen. Nakakaramdam na siya ng sakit sa ginagawa ni Su Chen. Kaya naman sinasabihan niyang huminto si Su Chen. Nagpakita naman ang ating bataan ng walang awang pagmumukha. At balak nang tapusin si Stilfang. Nagsisisigaw na ito sa sakit. Ilang sandali pa nagsimula nang mahiwalay ang neck niya sa katawan niya. Si Su Chen ay binunot ang ulo niya kasama pati spinal cord ni Stilfang. Si Baikang ay hindi makapaniwala sa lakas ni Su Chen. Dahil hindi daw magagawa ng normal na tao yun. Kaya naman tinawag niya siyang halimaw sa lakas. Natapos na ang laban. Sobrang hina nila, kailangan ko magpigil sa susunod, sambit ni Su Chen. Kung may maasahang assistant lang sana ako, dagdag pa niya. Lumipat ang eksena sa Green City Hotel na mayroong umuungol. Si Duanya ay nananaginip. Mula sa panaginip niya kumakain siya ng hotdog habang nagluluto ng hotdog si Su Chen. Ilang saglit pa pumutok ang nilulutong hotdog ni Su Chen sa panaginip niya. Dahilan para magising si Duanya. Gulat na gulat si Duanya dahil sa panaginip niya naputukan siya sa mukha. Sinabi ni Duanya simula noong umalis si Su Chen, lagi na lang siya nananaginip tungkol sa kanya. Iniisip niya din kung kailan kaya uwi si Su Chen. Si Duanya ay namimiss na si Su Chen, pati ang luto nitong malaking hotdog. Mula sa pagkakamiss kay Su Chen, may narinig siya sa labas. Si Duanya ay naalala ang sinabi ni Su Chen na kailangan niya ng maasahan at may pakinabang sa tabi niya. Nangako naman si Duanya sa kanyang sarili na hindi siya magiging pabigat kay Su Chen. Kinuha niya na ang baril at sinabing gusto niya maging kanang kamay ni Su Chen. Para sa susunod hindi na siya maiwan lang sa bahay. Si Duanya ay pumunta sa pinanggalingan ng ingay kanina. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba sa lugar. Nakaramdam si Duanya ng kakaiba sa likod niya. Pagkalingon niya, siya ay nagulat. At nang laki ang mata sa nakita. Ito pala ay isang zombie na nasa tabi niya na mismo. Si Duanya ay nagtataka kung paanong bigla na lang may lumitaw na zombie sa harapan niya. Siya ay wala nang maatrasan dahil sa lamesa na nasa likod niya. Naalala niyang may baril pala siya. Agad niyang gusto tutukan at paputukan ang zombie. Ngunit tumama ito sa upuan. Dahilan para dumulas ito sa kanyang kamay. Ang zombie ay nasa harap niya na. Kaya naman nagsimula na itong kumagat. Inisip ni Duanya na katapusan niya na ngunit biglang kumagat ang zombie sa upuan. Siya ay nagtataka kung anong nangyayari. Nalaman niyang bulag pala ito at inisip swerte pa siya. Nag-aalala na siya dahil sobrang lapit na ng zombie sa kanya. At hindi niya maiisip kung anong gagawin niya. Sinusubukan niyang kunin ang baril ngunit hindi maabot ito. Pilit niyang inaabot ang baril sa abot ng kanyang makakaya. Siya ay sobrang kinakabahan dahil sa sobrang lapit ng zombie sa kanya. Ang zombie ay naamoy ang mabangong bulaklak ni Duanya kaya naman nagsimula na itong kumagat sa kanyang naamoy. Naalala ni Duanya ang mga sinabi ni Su Chen.
Ayaw niya ng walang silbi sa tabi niya. Dahil gusto nito ang may silbi. At sinabi din sa kanya ang tungkol sa kristal nuklay na makikita sa ulo ng mga halimaw. Iniisip ni Duanya na may silbi siya at hindi walang kwenta. Sinipa niya sa mata ang pasugod na zombie sa kanya. Sa haba ng suot niyang high heels, tumagos ito sa zombie. Sumigaw sa sakit ang zombie dahil sa ginawa ni Duanya. Ngunit bigla namang nakapag-react ito. Para mahuli ang binte ni Duanya. Ngunit si Duanya ay desididong manalo laban sa zombie. Gamit ang kanyang isa pang paa muli niya itong sinipa sa mukha. Ang zombie ay patumba na sa ginawa niyang pag-atake. Hindi mo ako kaya sinabi ni Duanya sa zombie. Sayang at wala si Suchen dito, nakita niya sanang maasahan ako, sabi ni Duanya. Pinulot niya na ang palakol. Dahil balak niyang tignan kung may makukuha ba siyang kristal nuklay dito. Sa universidad naman ay sinunod nila ang payo ni Suchen na ilipat ang mga estudyante sa ligtas na lugar. Kinontak din ni Baikang ang kanyang kapatid kasama ang mga tauhan nito para tumulong at lumikas na din sa lugar. At ang ahas na binabantayan ni Suchen ay nagsimula na ding mag-transform. Ang ahas ay nagkaroon na ng sungay. Ngunit alam ni Suchen na mayroong pangkasunod ang evolve nito. Kumuha siya ng isang baldeng tubig para sa ahas. Kusa namang pumunta ito sa balde ng tubig. Pagkadampi ng ahas sa tubig, nagsimula itong magbago ng anyo na parang isang dragon. Nagtataka naman si Suchen dahil nagkakaroon ng bakas ng pagkasira ang balde. Ilang saglit pa sumabog ang balde sa tindi ng pressure na nanggaling dito. At biglang lumitaw ang napakalaking halimaw na serpyente sa harapan niya. Nagpapasalamat si Suchen dahil isang balde lang ang natanggap nitong tubig. Inisip niya din, paano pa kaya kung naabutan ito ng matinding pagbaha? Mukha namang mabait ka kung gusto mo alagaan kita bilang pet, sambit ni Suchen sa serpyente. Ngunit sa hindi inaasahan nalaman nitong napakalakas ni Suchen. Kaya dumiretso ito sa bintana upang tumakas kay Suchen. Ang serpyente ay nagsimula ng takasan si Suchen. Ngunit si Suchen ay hindi basta-basta pinatakas ang halimaw. Kaya naman sinundan niya ito. Si Suchen ay sinabihan ang halimaw na mabagal pa ito. Kaya naman handa niya nang atakehin ang halimaw. Ngunit sa tibay ng kaliskis ng halimaw, hindi ito kinaya ng normal na espadang galing sa palengke. Sa bagay, mura lang naman bili ko noon dito, sambit ni Suchen. Ang halimaw ay handa na sakmalin ng buo si Suchen. Ngunit si Suchen ay tumalo ng malakas. Pakiramdam niya siya si Saitama. Kaya naman balak niyang ma-one punch ang halimaw. Sumalagpak ang ulo ng serpyente sa konkreto. Ngunit napaghandaan na ito ng halimaw. Kaya naman ang katawan nito ay handa ng puluputin si Suchen. Ramdam ang kaba sa mukha ni Suchen sa ginawang stratehiya ng serpyente. Matalino kang ahas ka, sambit ni Suchen. Muling umatake ang halimaw kay Suchen para sakmalin ang kanyang ulo. Si Baikang ay nakatingin sa kawalan at iniisip ang malaking dragon ni Suchen. Mukhang na-inlove na yang itsura mo sa lalaking yun, sambit ni Baiming. Huwag kang maingay, baka marinig ng iba, sambit ni Baikang. Kung ganon, gusto mo talaga siya. Ngunit kapag nanatili siya dito, siguradong patay siya sa sinasabi niyang matinding pagbaha. Hindi siya mamamatay, sabi ni Baikang. Tinanong ni Baiming kung sigurado ba siya. Sinabi naman ni Baikang na sigurado siya dahil sa mga nakita niya na kayang gawin ni Suchen. Sigurado siyang makakaligtas siya. Umaasa rin siya na muli silang magkikita at makakapagtsoktsakan ulit. Mula sa pag-atake ng serpyente kanina, ang kamay ni Suchen ay may gustong mahawakan. Ito pala ay ang neck-neck ng halimaw. Si Suchen ay ginamit na ang kanyang abilidad na Berserker Mode habang tinatapakan din ang katawan ng serpyente. Akala mo ba kaya mo ako, sambit ni Suchen? Si Suchen ay nagkwento sa halimaw. Nabalitaan niya daw, kaya pa din kumagat ng mga ahas kahit putulin ang ulo nila. Nagsimulang iwasiwas ni Suchen ang halimaw. Paano kaya kung ganito gawin ko, kakagat ka pa kaya? Sumbat ni Suchen. Gamit ang momentum ng pagwasiwas niya sa halimaw. Nagawa niya itong hatiin sa dalawa ng pahaba. Parang hindi man lang siya nahirapan. Dahil siya ay gumamit ng isang kamay lamang. Nahanap niya na ang kristal nuklay sa halimaw. Inisip niya kung anong klaseng kapangyarihan ang makukuha niya sa kristal na ito. Matapos ang matindig init, sa bayan ng Shangdou ay makulimlim at umuulan. Kasabay pa nito ang matinding pagbaha sa buong mundo. Dahil ito sa pagkatunaw ng maraming yelo sa mundo. Kaya naman ang mga nasa mababang parte ng kalupaan siguradong mahihirapan makaligtas. Samantala, si Suchen ay lumalangoy laban sa matinding agos na gawa ng tsunami. Matapos niyang maabsorb ang crystal core ng Golden King Snake, nagkaroon siya ng mga bagong abilidad.
Kapag nadampi ang katawan niya sa tubig pwede siyang magkaroon ng matibay na kaliskis sa buong katawan niya. Hindi lang yon, dahil nadadagdagan din ang kanyang lakas habang nasa tubig siya. Nagkaroon din siya ng kakayahan para makahinga sa ilalim ng tubig. At pakiramdam niya sa mga kaliskis niya lumalabas ang kanyang paghinga. Hindi niya kaya mag-waterbender, ngunit para sa kanya sapat na ang mga natanggap niyang dagdag kalakasan. Siya ay pumunta sa ibabaw ng tsunami. Iniisip niya kung ayos lang ba si Duan niya. Gusto niya makauwi kaagad dahil nasasabik na siya sa kanya. Naisip niya ding pumutok na ang mga bulkan sa buong mundo. Kaya naman kumukulimlim na. Medyo malalayo ang mga bulkan sa syudad nila. Kaya naman hindi pa gaano makulimlim dito. Kapag kumalat na ang makapal na usok na nanggagaling sa mga bulkan, hindi magtatagal makakaramdam ang buong mundo ng matinding pag-ulan ng snow. Sa matinding mga apocalypse na nangyayari, hindi kakayanin ng mga normal na tao ang makasurvive. Para maiwasan ang pagkamatay, kailangan mag-improve palagi at patuloy na magpalakas. Sa nakaraang buhay niya matapos ang matinding pagbaha, may mga grupo na lumabas na sobrang malalakas. Sa hilaga sa mababang parte ng syudad ng Shangdao, andito ang halimaw na Golden King Snake at Female Corpse King. Sa timog naman naging tambayan ito ng mga taong halimaw na kumakain ng karne ng tao. Sa kanlurang parte, namamalagi ang Rat King at mga alagad nitong Rat Soldiers. Sa silangan naman kung nasaan ang Green City Hotel. Naghahari sila Gao Qiang at Duan niya dito. Sa nakaraang buhay ni Su Chen ilang beses na siya muntikang mamatay dahil sa kanila. Ngunit sa pagkakataong muli siyang nabuhay at ibinalik sa nakaraan, alam niya na ang kanyang gagawin. At nagkaroon na ng lamang sa iba. Dahil naagawan niya na ng pagkakataon si Gao Qiang, napigilan niya na din maabot ng Golden King Snake ang lumakas pa. Iniisip niyang atakehin ang timog na parte na kumakain ng laman ng tao. Ngunit masyadong marami ang bilang nila doon. Ang Female Corpse King naman ay wala siyang ideya kung paano niya mahahanap ito. Kaya naman naisip niya na ang Rat King na lang ang kanyang unahin. Dahil may ideya siya kung saan hahanapin ito. Sa nakaraang buhay niya nagkaroon ng rat outbreak sa Technology University. Kaya naman naisip niyang andoon ang Rat King. Gusto niyang mahanap agad ito habang hindi pa tuluyang lumalakas ito. Dahil sa haba ng kanyang pag-iisip ng plano at pagre-relax sa ibabaw ng bato, namataan na siya ng mga zombie at nagsimula na siyang matrap. Sa isang matibay ngunit mabagal ang internet na poste ng Globe, umaakyat ang dalawang lalaki. Ang lalaking isang lalaki ay may nakitang tao na lumalangoy sa gitna ng tsunami papunta sa kanila. Sinabi niya ang nakita niya sa kanyang kasama. Ngunit hindi ito naniniwala dahil imposible daw lumangoy sa gitna ng tsunami. Lumingon na ang lalaki para ikumpirma na tama siya. Mula sa tubig siya ay nakatalon papunta sa kanila. Siya ay lumanding sa pagmumukha ng kalbong lalaki. Dahilan para mahulog ito. Nagawa namang masagip ito ng kasama niya. Sinabihan niya ito kumapit sa poste. Ngunit hindi maabot ni kalbo ang poste. Ang lalaking ito ay sinubukang maging taguro at tinangkang ilabas ang 100% lakas niya. Si kalbo naman ay sinabing bitawan na siya para hindi na madamay si taguro. Ngunit sinabi ni taguro na hindi siya bibitaw. Si Su Chen ay nagsimula ng magtanong tungkol sa Bureau Chuchu nila. Yawa ka kahit patayin mo kami wala kaming sasabihin sumbat ni taguro. Kung yan ang gusto nyo wala akong magagawa sagot ni Su Chen. Habang sa baba ng tubig ay nakaabang na ang mga zombie. Hinila ng zombie ang paa ni kalbo. Kaya naman may food trip na ang mga zombie. Si taguro ay hindi nagdalawang isip na tumalon din para iligtas ang kanyang kapatid. Silang dalawa ay nasa tubig na. At handa na ma-food trip. Diyos ko Lord sabi ni taguro. Ngunit dumating si Su Chen para iligtas siya. Tinapos ni Su Chen ang lahat ng zombie sa paligid. Napatanong naman ang dalawa kung tao pa ba si Su Chen. Sila ay nasa tuktok na ng poste ng mabagal na internet ng Globe. Nagpasalamat ang dalawa kay Su Chen. At handa na sabihin ang lahat ng nalalaman nila. Sinabi nila na ang leader nila ay si Chief Liu at nasa Technology University daw ang kanila kuta. Sila ay wala ng ibang alam dahil sila lamang daw ay normal na tauhan sa kwento. Napagtanto ni Su Chen na konektado ang paglabas ng Rat King sa Bureau Chuchu nila. Kaya tinanong niya ang mga ito kung nagre-research ba sila tungkol sa mga daga. Ang mga ito ay wala na talagang alam dahil researcher lang daw ang pwedeng pumasok sa laboratorio. Iniisip ni Su Chen na kahit anong mangyari kailangan niyang makapunta doon at mag-imbestiga bago pa tuluyang lumakas ang Rat King. Samantala, si Duan niya ay maswerteng nakakuha ng kristal sa ulo ng zombie na napatay niya. Tumirik ang mata niya. At biglang nag-init ang katawan. Siya ay nagdiwang dahil nakakuha siya ng crystal core at nagkaroon na siya ng kapangyarihan.
Mula sa kinatatayuan niya umabot na ang tubig. At meron ding mga gumagapang na parang bulate. Si Duanya ay nagulat sa kung anumang bagay ang kanyang nakita. Ito pala ay bulate. Pumupulupot ito sa katawan niya. Sinabi niyang napakalagkit nito at nakakadiri. Nang laki ang kanyang mata dahil sa harap niya nakatutok na ang isang bulate. Ito ay may mga matatalas na ngipin sa bunganga nito. Nag-umpisa na itong sumugod kay Duanya. Nagawa namang pigilan ito ni Duanya gamit ang kanyang kamay. Ngunit bigla naman pinuluputan ang kanyang kamay para pigilan siya sa paggalaw. Ang buong katawan niya ay nababalutan na ng mga bulate. Kaya naman hindi na siya makagalaw. Mula sa harap niya napakarami pang palapit sa kanya na bulate. Naiinis si Duanya dahil hindi pa niya napag-aaralan ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman hindi niya ito alam kung paano gamitin. Naalala naman ni Duanya ang sinabi sa kanya ni Suchen. Ang kapangyarihan ng isang kristal ay hindi laging nakadepende sa itsura ng host nito. Tinanong ni Duanya na paano kung hindi niya alam ang uri ng kapangyarihan niya. Paano niya ito gagamitin? Sinabi naman ni Suchen na kailangan niya magpukos at pakiramdaman ang kakaiba sa kanyang paligid. Para malaman niya kung ano nga ba ang kakayahan niya. Nakangiti na si Duanya dahil nag-umpisa na siyang maramdaman kung ano ang kanyang kapangyarihan. Si Duanya ay nag-umpisang makita ang mga utak at mga ugat ng mga bulate. Sinabihan niya namang tumigil sa paghinga ang mga bulate. Ang mga ito ay nag-umpisang manigas na parang mga statwa. Si Duanya ay nagrereklamo dahil ang lagkit niya na at kailangan niya na daw maligo. Ngunit bago siya maligo, titignan niya daw muna kung may mga kristal ito. Nag-umpisa na siyang hatiin ang mga nanigas na bulate. Kaya naman nagsimulang magkalat ang dugo sa kwarto. Si Duanya ay pabalik na sa kwarto at gusto niya na daw maligo. Mula sa likod niya ay may nagmamatsyag sa kanya. Sinabi nito kung pwede ba siyang sumama sa pagligo ni Duanya. Bigla naman lumingon si Duanya at handa na para makipaglaban. Ang nagsalita pala ay si Suchen na kababalik lang. Mukhang naging busy ka din dito, sambit ni Suchen. Nagulat si Duanya habang sinasabi ang pangalan ni Suchen. Masayang tumalon si Duanya kay Suchen. Dahil miss na miss niya na daw makipagtsoktsakan sa kanya. Nagulat si Duanya at nagtatanong kung ano ang tumutusok sa kanya. Nagulat si Duanya dahil mukhang mas lumaki daw ang alagang dragon ni Suchen. Hindi daw alam ni Duanya kung kakayanin niya pa ito. Nagpasensya naman si Suchen at sinabing magdadahan-dahan na lang daw siya. Ang eksena ay bumilis at nasa bathtub na silang dalawa. Si Suchen ay nagiginhawaan. Habang si Duanya naman ay nahihirapan pa sa laki ng problema niya. Makalipas ang ilang minuto. Nagpamasahe naman siya kay Duanya. At kinamusta ang bagong abilidad ni Duanya. Tinanong ni Duanya kung paano niya nalaman. Naramdaman daw ito ni Suchen noong kumonekta sila sa isa't isa kanina. Namangha naman si Duanya sa abilidad ni Suchen. Muling niyang tinanong si Duanya. Sinagot naman ni Duanya na kaya niyang kumontrol ng kaisipan. Si Duanya ay tumayo sa kung paano niya gagawin yon. Naging kulay pink ang mata ni Suchen. Si Duanya na walang suot na damit kanina ay nagkaroon ng napakagandang costume. Nagpakita naman si Suchen ng nakakatakot ng aura na kinagulat ni Duanya. Iniisip ni Duanya na sobrang lakas ni Suchen. Nararamdaman niya din kaya siya ni Suchen pabagsakin gamit lang ang kanyang aura kung gugustuhin niya. Nabilib naman si Suchen sa abilidad ni Duanya. Ngunit sa titig ni Suchen mukhang may balak itong masama. Sinabi niyang gusto niya na mag-umpisang makipagrambolan kay Duanya. Nag-umpisa na silang magrombolan at maririnig sa buong paligid ang ungol ng isang sirena sa karagatan. Kinabukasan sa Green City Hotel ay may bumabaril sa mga halimaw. Ito pala ay si Duanya at si Suchen. Sinasanay ni Suchen si Duanya. Tinanong ni Duanya kung bakit niya siya tinuturuan bumaril. Hindi ba pupunta ka pang Technology University, sambit ni Duanya. Si Suchen ay paalis na at sinabing magsanay siya ng kalahating araw para alamin pa ang mga tungkol sa kapangyarihan ni Duanya. Tinanong ni Duanya kung bakit. Sinabi ni Suchen na isasama niya si Duanya sa lakad niya dahil oras na daw para ipakita ni Duanya ang pakinabang niya. Kailangan daw hindi lang sila puro plok-plok-plok dahil marami daw parating na giyera sa hinaharap nila. Si Suchen at Duanya ay nasa barko na. Tinanong ni Duanya kung ayos lang ba na ganon ang suot niya sa lakad nila.
Kahit wala kang isuot walang mangyayari sa'yo dahil andito ako sumbat ng manyakol na si Suchen. Sila ay papunta na sa Science and Technology University. Si Duanya ang nagdadrive habang si Suchen naman ay relax lang na pinagmamasdan ang matambok na bundok sa paligid. Sinabi ni Suchen na sana buhay pa ang kaibigan niya sa pupuntahan nila. Huwag ka mag-alala, ang mabubuting tao ay pinagpapalasumbat ni Duanya. Ang barko ay nagmenor na dahil nakarating na daw sila sa kanilang destinasyon. Ito ang Science and Technology University na para bangkuta ng mga pirata. Biglang naging alerto si Suchen sa paligid dahil meron palang nagpaputok sa kanila mula sa taas ng gusali. Agad niya namang prinotektahan si Duanya dahil ayaw niya mawalan ng magandang kanang kamay. Ang loko na nagpaputok ng bala sa kanila ay nagpaulan muna ng bala bago nagtanong kung sino nga ba sila Suchen. Sa isipan ni Suchen sigurado siyang dito sa Science and Technology University magsisimulang sumibol ang Rat King. Lumabas si Suchen at sinabing gusto nila sumali sa Federal Bureau of Evolution. Ang manyakol naman ay nakita si Duanya at niyaya niya itong makipagtsoktsakan mamayang gabi. Tinatanggap nilang sumali si Duanya ngunit si Suchen ay umalis na daw at bumalik sa nanay niya. Si Duanya ay inalok ang masarap niyang kokomelon. Inalok niya ang lalaki ng masarap niyang luto na adobong baboy. Ang lalaki naman ay sinabing paborito niya ang adobong baboy. Hindi siya makapaniwalang bibigyan siya ng napakasarap na pagkain. Kaya naman inutusan niya ang kasama niya para buksan ang gate. Dahil matagal na daw siyang hindi nakakain ng adobong baboy. Pinagbuksan na sila ng gate salamat sa masarap na pagkain. Mabilis na sinalubong sila ni Boy Adobo at agad kinukuha ang adobo. Inutusan niya na din ang kasama niya para samahan sila sa loob. Humihingi ang kasama niya, ngunit pagbalik na lang daw niya siya bibigyan. Si Duanya ay ginagamit pala ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman ang lalaki na akala adobo ang kakainin niya. Hindi alam na kamay pala ng zombie ang kakainin. Sila ay patungo na sa kanilang pupuntahan. Sinabihan niya sila Suchen na dahil kasama na sila sa grupo, dapat lang natulungan nila ang isa't isa para manatiling buhay. Sinabi ng lalaki na ang lugar kung saan sila ngayon ay lugar ng mga mabababang uri ng tao. Sa mas mataas namang lugar andoon ang kanilang tumatayong mga leader. At andun din daw ang pinakamalinis na lugar. Habang nagsasalita, hindi na malayan ng lalaking nakabunggo siya ng bata. Tinanong niya ang bata kung bakit hindi ito maglakad ng maayos. Humingi ng tawad ang bata. At sinabing nahihilo siya. Tinanong ni Duanya kung nasaan ang magulang ng bata. Napansin niya ding sobrang gutom ang bata kaya naman nahihilo ito. Naghanap daw ng makakain ang magulang niya. Ngunit hindi pa dumarating ang mga ito. Binigyan siya ni Duanya ng tinapay. Ang sister bunny daw ng bata ay baka magutom kapag tinanggap niya ang tinapay. Nagulat naman si Duanya sa tinawag sa kanya ng bata. Habang si Suchen naman ay sinabing kahit kailan hindi magugutom si bunny sister. Hindi naman naniniwala ang bata sa sinabi ni Suchen. Dahil sa kalagayan daw ng mundo ngayon sino ang hindi magugutom. Naglabas ng hotpot si Suchen at sinabing huwag pagdudahan ng bata ang kanyang sinasabi. Ang lahat ay nagulat at tinanong kung saan kinuha ni Suchen ang mga pagkain. Sinabi ni Suchen na hanggang mananatili si Duanya na babae niya hindi siya magugutom. Kaya naman ang batang babae ay gusto na din maging babae ni Suchen. Na ikinagulat ni Suchen, ito ay kinasama naman ng tingin ni Duanya sa bata. Sinabi ni Duanya sa isip niya na siya lang ang magiging babae ni Suchen. Kaya naman nainis ito, na para bang gusto niya na mabulunan ang bata. Sa isang nagtangkang lumabag sa rules nila. Ang bata ay umiiyak sa takot sa mga lalaki. Pinakalma naman ito ni Duanya at sinabing siya ang bahala. Si Duanya ay tumayo at may balak ipakita sa mga lalaki. Ang lalaki naman ay natakam sa kagandahan ni Duanya. Si Duanya ay muling ginamit ang kapangyarihan niya upang manipulahin ang utak ng mga lalaki. Siya ay gumawa ng peking pagkain gamit ang kapangyarihan niya. At sinabing mag-enjoy sila sa pagkaing hinanda niya. Ang mga lalaki ay nagulat sa sobrang dami ng pagkaing nakasalang sa harapan nila. Sila ay nag-enjoy sa kanilang kinakain gamit ang kapangyarihan ni Duanya. Ang lalaki ay sinabing magtsatsok-tsakan sila ni Duanya mamayang gabi. Ngunit si Suchen daw ay paparusahan dahil lumabag daw siya sa rules. Pinagtaka naman ito ni Suchen. Ang lalaki ay may pinapalabas sa mga kasamahan niya. Ang parusa na binigay sa kanya ay kailangan niya daw talunin at patayin ang dalawang halimaw sa laban. Natandaan naman ito ni Suchen. Dahil ito ang magkapatid sa poste ng globe, iniisip niya kung ano nga ba ang nangyayari sa lugar na ito. Ang bata naman ay naiiyak dahil namumukaan niya ang mga halimaw. Ito pala ay ang mga kuya ng batang babae. Humagulgol ang bata at sinabing pakawalan ang mga kuya niya. Habang si Duanya naman ay pinapakalma ang bata. Wala daw dalang maganda ang mga ito sa kanilang pagbabalik. Kaya naman ginawa daw silang halimaw nitong dalawang masiba.
Masaya ang lalaki dahil kakilala pala ito ng batang babae. Kaya naman kapag natalo daw si Suchen itatapon nila ang batang babae. Kasama ang mga kuya niyang halimaw.